nga sa akin. Tao ba talaga si Evan? Ang lakas niya, parang kalabaw ang lakas. Tigil na kayong lahat, tumigil na kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginoo? May utang ka sa akin. Simula ngayon, kami ang mamamahala rito. Kung alam mo ang ikabubuti mo, itigil mo na ang ginagawa mo, at umalis ka na. Yefan. Bingi ka ba? Bulag ka ba? Ito ay... Sinira mo, ang regalo ko para sa anak kong babae. Gago ka. Ano ba ang gusto mo? Huwag mong sabihin na gusto mong makipag-away sa akin. Sugurin niyo siya. Baliin niyo ang mga binti niya. Nagtatrabaho ako para kay Master Joe. Kung hindi mo ako pakakawalan, papagbayarin ka ni Master Joe. Si Master Joe, ang manager ng Chenyuan Chamber of Commerce. Siya, si Joe Lincoln, kilala bilang ang River Dragon. Yefan, tigil. Pakawalan mo siya. Joe Lincoln, binibigyan kita ng 5 minuto para pumunta ang puwet mo sa construction site sa West Suburb. Kung wala ka rito sa loob ng 5 minuto, kakatayin kita. Ikaw, inuutusan mo si Master Joe na puntahan ka? Ang kapal ng mukha mong insultuhan si Master Joe. Sugurin niyo siya. Tigil na kayong lahat. Sinabi ko na tumigil. Ang tapang mo. Si Joe Lincoln ng Guam Province ay nagpupugay sa Master. Ang aming Kenyuan Chamber of Commerce ba ay isang gamlang sa kalye. Kung hindi mo makontrol ang sarili mong mga tauhan, ikaw at ang iyong pamilyang Zhou ay wala ng dahilan para mabuhay. Naiintindihan. Lahat tumayo na. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo akong gambalain? Master, sa 5 taon mula nang ikinasal kayo, hindi kayo bumalik sa Chenyuan Chamber. Taos puso kong hinihiling ang inyong pagbabalik upang pamunuan muli. Mabuti, sabihin mo sa akin, kumusta na ang trabaho na ipinagkatiwala ko sa'yo? Sa nakalipas na 5 taon, kami ay lihim na sumuporta sa Su Corporation ng iyong asawa. Ang assets nito ay lumampas na sa 1 bilyon. Ngayong gabi, ang Chenyuan Chamber ay maghahandog sa Su Corporation ng isang malaking kontrata ng order. Sa panahong iyon, ang iyong asawa, si Su Chindian, ay agad na magiging ang pinakamakapangyarihang reyna ng negosyo sa bansa. 5 taon na ang nakalipas, iniligtas niya ang buhay ko. Pinakasalan niya ako at nagkaroon kami ng anak na babae. Upang hindi siya mahirapan, namuhay ako bilang isang ordinaryong lalaki. Sa tabi niya, ngayong malapit na siyang magtagumpay. Panahon na para sabihin ko sa kanya, ang totoo kong pagkatao. Kailangan ko nang umalis. Ipinagdiriwang ko ang kaarawan ng anak ko. Umalis muna kayong lahat. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Pagkatapos kong ipagdiwang ang kaarawan ni Nyan, babalik agad ako. Opo, Master. Nandito na tayo. Tingnan mo, Nyan, nasa taas si nanay, may meeting. Pagkatapos niya, sasamahan kanyang mag-celebrate ng birthday mo, okay? Mabait ka ha? Tay, tingnan mo, lalabas na si nanay. Talaga? Tay, sino yung lalaking nakayakap kay nanay? Mabait ka, Nyan. Umuwi muna tayo kasama ni Tay. Eh si nanay? May trabaho pa si nanay ngayon. Uwi na tayo. Tara na. Yefan. Mabait ka, Nyan. Hintayin mo dito si Tay. Huwag kang gagalaw. Yefan, anong ginagawa mo dito? Ano, hindi maganda ang pagdating ko, di ba? Anong pinagsasabi mo? Ganoon ba? Eh sabihin mo nga, anong ginagawa mo? Kasama ng lalaking yon kanina. Kailangan ko bang magpaliwanag sa'yo? Saka, trabaho yon. Hindi mo maintindihan kahit sabihin ko sa'yo. Trabaho? Kung hindi ako dumating na yon, ang trabaho mo, sa kama na magaganap, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Yefan, talagang, nasiraan ako ng loob sa'yo. Ang divorce papers, ngayon na, pirmahan mo. Divorce? Suking yun, ang tagal mo nang hinihintay ang araw na ito, hindi ba? Matagal na. Mali ba ako? Dilat-dilatan mo ang mga mata mo, at tingnan mabuti ang sarili mo. 5 taon na tayong kasal, at manggagawa ka pa rin lang. At ako, naging CC na ng Su Group. Malapit nang matapos ang deal ko, sa Kenyuan Chamber of Commerce. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pa ba sa akin? Kung hindi lang dahil pinilit ako ni Lolo, napakasalan ka sa kanyang pagkamatay. Hindi ko sana, napangasawa ka kailanman. Hindi ako karapat-dapat. Suking yun.
Ang ganda ng salitang hindi karapat-dapat. Sa salitang hindi karapat-dapat na yan, ang 5 taon nating pagsasama, may tatapon mo lang ba ang lahat? CJ, maghihiwalay na tayo. Sa akin si Nyan Nyan. Hindi pwede. Hindi pwedeng sumama sa'yo si Nyan Nyan. Manggagawa ka lang. Paano mo aalagaan si Nyan Nyan? Chingyon, kailangan mo ba ng tulong? Hindi ko hahayaang alagaan si Nyan Nyan, at tawagin niyang daddy. Ang kung sinong lalaki. Tumigil ka. Tol, may sasabihin ako sa'yo. Ang dignidad ng isang lalaki. Siya mismo ang kumukuha niyan. Sa kaarawan ng sarili mong anak, ang maibibigay mo lang ay itong mumurahing cake na ilang dosenang piso lang. Samantalang ako, kahit walang effort, kayang ibigay kay Chingyon ang kwintas na brilyante na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. At saka, nakikita mo to, LV Teddy Bear, nagkakahalaga ng ₱100,000. Sa kaarawan ng sarili mong anak, ganito lang kababa ang regalo mo. Naipakilala ko na si Chingyon sa Chenyuan Chamber of Commerce at pumirma na sila ng malaking kontrata. Sabihin mo nga, anong meron ka para makipagkumpetensya sa akin? Dahil lang sa perang ito, Sukigyon, gusto mong hiwalayan ako, at sirain ang pagkabata ni Nyan Nyan? Tol, huwag kang magalit. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang magkaroon ng pera, napakasarap talaga. Ang pera, nagpapabukas ng mga hita ng lahat ng babae. Para sa'yo, kasama na ang asawa mo. Ano ang sinabi mo? Tigilan mo yan. Yifan, alam mo ba kung ilang makapangyarihang tao ang nasa likod ni Binatang Gu? Gusto mo bang mapahamak ang pamilya Su? Ang pamilya Gu. Pirmahan mo na ang kasulatan sa paghihiwalay. Simula ngayon, ayaw na kitang makita muli. Umalis na tayo, Nyan Nyan. Daddy! Huwag mo siyang tawaging ganoon. Nyan Nyan. Chingyon, maligayang bati. Malaya ka na sa wakas, sa pasanin na yon. Kain tayo sa labas mamayang gabi, para magdiwang. Binatang Gu, purelyong relasyon sa negosyo lang tayo. Di na kailangan ang hapunan. At itong regalo, ibabalik ko ito sa'yo. Ngayon ay kaarawan ng anak kong babae, na si Nyan Nyan. Dapat na akong umuwi para samahan siya. Kagalang-galang na guro. Ang pangatlong binibini ng pamilyang Lin ng Kyoto ay humihiling ng pakikipagkita. Wala akong oras. Ginoong Ye, talagang hinahangaan kita. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Kumain tayo at mag-usap. Sinabi ko na nga, wala akong oras. Binibining Lin, umalis muna tayo ngayon. Ginoong Ye. Mapapasunod din kita sa akin. Tiya, ito ay $5,000,000 na bigay kaya. At ito naman, ay ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Tagapangulong Joe. Sa ganitong paraan, makakapag-ugnayan si Chingyon sa samahang pangkalakalan ng Chenyuan. Talagang palalayasin ko sa bahay yang si Yefan, na yan. Para naman si Chingyon, ay makapag-asawa na kay Binatang Gu. Tiya, may sasabihin ako sa inyo, kahit na, magpanggap akong mahal na mahal ko, siya at ang kanyang anak na babae, sa harap ni Chingyon. Ang totoo, si Chingyon lang ang gusto ko. Hindi ko naman sinabing papayagan ko si Chingyon, na dalhin niyang pabigat na yan, sa aming pamilyang Go. Ang ibig sabihin ni Binatang Gu. Ipagbili mo siya. Anak siya ni Yefan. Habang nandyan siya, si Yefan ay hahanap ng kahit anong dahilan para gambling si Chingyon. Ako, paano ko naman maaaring ipakasal si Chingyon sa aming pamilya? Tama ba? Kung talagang ipagbibili natin si Ye Nian, baka hindi matanggap ni Chingyon. Pagkatapos ng lahat, mahal na mahal niya, si Nian. Tiya, ipagbili mo ang bata sa ibang bansa. Kapag matagal nang hindi nakikita, mag-a-adjust din siya sa bandang huli. Hindi ba ganoon? Bata, ikaw ay pupunta sa Lolita Island. Mabuhay ka ng maayos doon. Anong ginagawa mo? Tatay! Nyan Nyan. Tatay, nandito ka na. Sobrang na-miss ka ni Nyan Nyan. Okay lang, nandito na ako. Yefan, hindi ba't hiniwalayan mo na ang anak ko? Anong lakas ng loob mong pumunta sa pamilya Su? Kung hindi ako umuwi ngayon, hindi ba sana si Nyan Nyan ay naibenta na ninyo? Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba? At nagmamalaki ka sa akin.
Akala mo ba dahil bumalik ang tatay niya, kaya kanyang protektahan? Sasabihin ko sa iyo ngayon, ikaw, hindi mo kayang protektahan ng sinuman. Papatayin kita. Yifan! Nababaliw ka na ba? Nagsisigaw ka sa lahat. Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ang ginagawa ko? Tanungin mo sila kung isang segundo lang ang huli ko. Naibenta na sana si Nyan Nyan. Gutayan niyo. Yifan, totoo ba yan? Yefan, paano ka nakakagawa ng ganitong kasamang kasinungalingan? Chindian, gusto na gusto kita. Mahal mo ako, mahal mo rin ang mga mahal ko, di ba? Bukod pa riyan, ang mga laruan na binili ko para kay Nian ay nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Isang minuto, bumibili ako ng mga bagay para sa kanya. Sa susunod na minuto, ibebenta ko siya. Walang katuturan yan. Ang sama mong tao. Papatayin kita. Ako. Chindian, sabihin ko sa'yo, nababaliw siya dahil sa hiwalayan. Nababaliw na siya. Galit na galit siya sa akin. Ginagamit niya si Nian para takutin ako. Tama ba, tita? Oo, tama. Si Young Master Go at ako ay naglalaro lang kay Nian. Tapos biglang pumasok si Yefan, nang walang anumang sabi, nagsasalita ng kung ano-ano. Buti na lang, nakauwi ka ng maaga. Yifan, gago ka. Sukin yun. Naniniwala ka sa kanila. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Dahil tamad na tamad ka lang. Pagkatapos ng lahat ng panahon, construction worker ka pa rin lang. Nasaan ang kasunduan sa diborsyo? Napirmahan mo na ba? CJ. Huwag mong ipagsisihan ito. Isang hamak na construction worker. At sa tingin mo magsisisi ang anak ko. Si Chin Dion ay malapit ng pumirma ng malaking kontrata sa Chenyuan Chamber of Commerce. Kapag nangyari yon, magiging pinakamatagumpay na babaeng CEO siya. At ikaw, ang ginagawa mo lang ay magbuhat ng mga ladrilyo at umasa sa asawa mo. Ang estado ninyo sa lipunan ay magkalayo na magkalayo. Eksakto. Ikaw, kailangan mong tumigil sa pagloloko sa sarili mo. Nasa magkaibang liga kayo. Tutu. Ang Kenyuan Chamber of Commerce ay pumirma lang ng kasunduan sa'yo dahil sinusunod lang nila ang utos ko. Bakit hindi mo na lang sabihin na pagmamayari mo ang Chenyuan Chamber of Commerce? Tama. Akin ang Kenyuan Chamber of Commerce. Sa totoo lang, ang tanging dahilan kung bakit ka nakakonekta sa kanila ay dahil sa koneksyon ko. Dahil sa'yo, Tama na. Tumigil ka sa paggulo at pagpapahiya sa sarili mo. Pirmahan mo na ang mga papeles sa diborsyo. Umalis ka. Ayokong makita ka ulit sa buong buhay ko. Ayoko nang makita kang muli sa buhay ko. CJ. Yan, alis na tayo. Anong ginagawa mo? Nakapirma na ako sa mga papeles ng diborsyo. Isasama ko si Nyan Nyan. Subukan nyo lang akong pigilan. Na pala, Sukin yun, nagpapalapit ka kay Gutianyo dahil lang sa order ng konsyerto ng Kenyuan, di ba? Sabik na sabik ako. Makita ang mukha mo kapag hindi natupad ang gusto mo. Nyan, alis na tayo. Isang hampas lupang manggagawa. Akala mo'y, siya ang boss ng konsyerto ng Chenyuan. Anak, huwag mo nang pansinin ang hamak na taong ito. Pag nakadiborsyo ka na sa kanya, ang karera mo sa negosyo ay tiyak na angat. Tungkol naman sa kanya, ang kaya lang niya ay magsalita ng may halong asim. Ni hindi nga siya karapat-dapat na tumingala sa'yo. Tama ba? Maligayang pagbabalik, po. Po, ayon sa inyong utos, si Miss Nian ay naayos na magkaroon ng pinakamahusay na yaya para alagaan siya. Naghirap ka nitong nakalipas na 5 taon. Kumusta na ang konsulado ng komersyo nitong mga nakaraang araw? Sa loob ng 5 taong ito, nakahinga na ng maluwag ang mga pangunahing pamilya, at lumalakas na ang kanilang impluensya. Gayunpaman, ang pangkalahatang kalagayang pang-ekonomiya sa bansa ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng konsulado. Magaling. Chairman Zhou, nabalitaan ko na kamakailan, sina Sukinyun at Guchenyo ay patuloy na sumusubok na makipag-ugnayan sa'yo. Oo, si Go Chanyo ay gustong mag-alok ng kalahati ng kanyang yaman para lang makilala ako. Ngunit, wala akong oras para makipagkita sa kanya. Wala pa akong tugon. Bukod pa rito, ang kontratang ito ay nasa ilalim ng aking responsibilidad. O, dapat ba nating ituloy ang pagpirma sa kontratang ito? Ang pamilyang Su ay hindi karapat-dapat sa iyong kabaitan, po. Hindi na kailangan. Ako mismo ang dadalo sa salusalo mamayang gabi. Gusto kong makita kung ano ang magiging ekspresyon nila pagdating ng oras.
nauunawaan. Sukiyun Duchain, kapag nalaman nyo na ang taong pinagsisikapan nyong pagpasensyahan, ang chairman ng Kenyuan Chamber of Commerce, ay isa lamang sa aking mga tauhan. Ito na pala, ang banquet ng Kenyuan Chamber of Commerce. Pagkatapos ng gabing ito, opisyal na akong magiging bahagi ng pinakamataas na antas. Relax. Sa ngayon, sigurado na yan. Ang malaking kontratang yon, para sa'yo na yan. Yifan, anong ginagawa mo rito? Gets ko. Matapos ka palayasin ng Qingyon, dito ka naman pumunta para maging gold digger. Sobra ka naman. Ang pag-upa sa mamahaling kotse na to. Ang pag-upa sa suit na to. Ang laki sigurong nagastos mo. Wala kang pakialam. Umalis ka. Yifan, matapos tayong magdiborsyo, dapat may respeto ka sa sarili mo. Paano ka? Nakapunta rito para maging palamunin. Nasu, diborsyado na tayo. Ang buhay ko, wala ka ng pakialam. Yefan. Sabi ko, Yifan, ito ang charity gala ng Kenyuan Chamber of Commerce. Hindi ka dapat pumunta. dito, ako ang hindi dapat narito. Sukinyon, gaano mo ako kamababa ang tingin? Mali ba ako? Si Ginoong Gu ay anak ng isang mayamang pamilya. Malapit na ring makipag-ugnayan ang kanyang ama sa Kenyuan Chamber of Commerce. Ikaw, isa ka lang manggagawa. Ano bang dapat kong igalang sa iyo? Mangmang at katawa-tawa. Kung ganon, bahala na. Umalis ka. Papatayin ko siya ngayon. Ginoong Gu, Chin Gyan, huli na ba ako? Ang sama ng trapiko. Hoy, Ginoong Gu, ano ang nangyari sa mukha mo? Pasok na tayo. Pwede nating pag-usapan habang naglalakad. Ang kapal ng mukha niya. Ang lalaking iyon ay naglakas loob pang manapak kay Ginoong Gu. Kapag nakita ko siya, hindi ko siya palalampasin. Nandyan siya. Anong ginagawa mo? Sinong nagsabi sa'yo na saktan ako? Ang bagong lalaki ng anak ko. Ang lalaking ito ay napakababaw. Nanggugulo ka pa rito. Ang charity banquet ng Chenyuan Chamber ay isang high-class na event. Paano ka nakapasok dito? Makinig ka. Yefan, ang katulad mo. Dapat ay bumalik ka na lang sa construction site kasama ng anak mo. Si Nyan Yan ay, apo mo pa rin. Paano mo nasasabing ganon ang apo mo? Anong problema kung pag-alitan ko siya? Dahil mayroon siyang dugo ng isang tao na katulad mo. Tigil. Yifan, bakit mo? Sinaktan ang nanay ko. Bakit ko siya sinaktan? Narinig mo ba ang sinabi niya? Ano nang sinabi ng nanay ko? Hindi mo dapat siya sinaktan. Yifan, sinasadya mong manggulo rito. Sinisiraan mo ang taon kong pinaghirapan. Akala mo ba sa pagsira sa akin, makukuha mo ulit ako? Impossible. Gusto kong mag-sorry ka sa nanay ko ngayon din. Ganun ba ka-importante sa'yo ang kontratang yon? Mas importante pa sa sarili mong anak? Napakapalabo ng isip. Buti na lang at kayo ni Qingyon ay matagal nang naghiwalay. Bakit pa tayo nag-aaksaya ng oras sa taong to? Ma, ayos ka lang ba? Mali ang pagkakaintindi mo. Ikaw, ang kapal ng mukha mong basain ako. Yefan, hindi pa ba sapat ang gulo mong ginawa? Kailangan mo talagang sirain ang lahat, hindi ba? Sukinyon, ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon, diretsahan na lang ang sasabihin ko. Ang Kenyuan Chamber of Commerce ay hindi na makikipagtulungan sa'yo. Pangako ko yan. Yefan, ang lakas ng loob mo kung hindi nakakakilala. Akala'y ikaw ang ulo ng Chenyuan Chamber of Commerce sa lalawigan ng Guam. Si Jolin Kun. Totoo, hindi ako si Zolin Kun. Pero kahit si Zolin Kun man, kailangan yumuko sa harap ko. Isang sawing ex-manugang ng pamilyang Su, ang nangahas magsalita ng kalokohan dito. Gusto mong magkagulo? Tama na. Yifan, kung gusto mong mangarap ng gising, sa bahay ka gumawa niyan. Ngayon din, agad-agad, umalis ka na dito. Ayaw na kitang makita. Walang hiya ka. Nang ahas kang walang respeto kay Master Joe. Binibigyan ka namin ng pagkakataon ngayon. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Akala mo mapapaluhod mo ako? Ikaw ang nangahas na papaluhurin ako. Hindi ka karapat-dapat. Ang Excellence Group ng Pamilyang Song at ang Kangming Group ng Pamilya naming Lee, hindi pa ba sapat ang kwalifikasyon? Sino ka ba talaga? Paano kung isama mo ako? Pamilyang Huang ng lalawigan ng Guam kay Huang Group. At ako, Wolam Group ng lalawigan ng Guam. Hindi pa rin sapat. Nasa lalawigan ng Guang tayo. Ang apat na pangunahing conglomerate, kayang magpaluhod at magpatawad sa iyo. Sa isang salita lang, at nagmamalaki ka pa? Ngayon, humingi ka ng tawad, ngayon din. Sinabi ko na. Sila. Yefan, sasabihin ko sa'yo.
Nagalit ka sa lahat. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, gagawin kong impyerno ang buhay mo. At ikaw, ano ba talaga ang pamilya Gumo? Yefan, ang lakas ng loob mo. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Guko ay nasa ilalim na ng Chenyuan Chamber of Commerce. At ako pa nga'y first name basis sa henyong chairman na yun. May lakas ka bang ulitin ang sinabi mo kanina? First name basis. Ikaw, bakit hindi ka umihi at tingnan ang sarili mo sa salamin? Yefan, naghahanap ka ng gulo. Ang lakas ng loob nitong istambay na bastusin si Young Master Q. Gusto niyang mamatay. Eksakto, kung ang pamilya Gu ngayon ay makakapit sa Chenyuan Chamber of Commerce. Sa hinaharap, wala nang makakapigil sa kanila. Sa buong Guang Province, walang sino man ang makakahadlang sa kanila. Malayong malayo sa kaya niyang ikumpara. Hindi lang siya ang target ko. Ang sinasabi ko, lahat kayong nandito, ay basura. Yefan, hanga talaga ako sa tapang mo. May lakas ka talagang sumalungat sa lahat ng pangunahing konglomerito sa Guam Province. Sige, titingnan ko ngayon kung gaano ba talaga katibay ang bibig mo. Mga gwardya, patayin siya. Yifan, ikaw ang may kagagawa nito. Huwag mong idamay si Nyan. Nasaan si Nyan? Ibalik mo siya sa akin. Bakit ko ibabalik? Dahil hindi mo siya maaasikaso ng maayos. Magiging maayos lang ang buhay ni Nyan kung kasama niya ako. Hindi ko siya maaasikaso. Mula nang ipanganak si Nyan hanggang ngayon. Kailan mo ba siya inasikaso? Sa mga nakaraang taon, ako ang nagluluto ng pagkain niya. Ako ang pumupunta sa parent-teacher conferences niya. Lahat ng damit niya ay binili mula sa perang pinagpaguran ko sa construction sites. Noong nagkasakit siya, ako ang nagbuhat sa kanya papunta sa ospital. Ano ang ginagawa mo noon? Tama na. Lahat ng binanggit mo ay maliliit na bagay lang. Ano ang silbi niyan? Ang kailangan ni Nyan ay isang marangal na pamumuhay. Isang buhay na walang alalahanin sa pagkain at damit. At ikaw, wala kang maibibigay sa kanya niyan. Sinong nagsabing hindi niya maibibigay yon? Kayong mga hanggal, alam niyo ba, para lang po malaman ninyo, Jisoo, naihatid na po si Miss Nyan sa isang prestihiyosong paaralan. Pwede na siyang magsimula bukas. Ano man ang maibigay ninyo sa kanya, si Gia lang ang magbibigay sa kanya, ng higit pa, at mas maganda. Sino ka? Hindi ba halata? Tingnan mo nga, mukhang ito na yung bagong sugar mommy na kinakapit ng batang sweetheart na si Yefan. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Bawiin mo ang mga sinabi mo. Hoy, ganda, bakit ka nagagalit? Hindi ka naman pangit, bakit ka sama-sama kay Yefan? Yung batang sweetheart? Wala siyang pera, wala ring kakayahan. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Ang lakas ng loob mong suntukin ako? Yefan, sumusobra ka na. Ang away ay sa atin ng dalawa. Bakit isinama mo si Young Master Do? Ano, galit ka dahil sinuntok ko ang boyfriend mo? Masakit ba? Ikaw, Hindi ko inakala, Jisoo. Bulag ka hindi lang sa puso, kundi pati sa mata. Una sa lahat, ako ang nanuntok kay Gu Chanyu. Wala itong kinalaman kay Jie. Pangalawa, kahit na si Jie ang nanuntok sa kanya. Ano naman? ikaw, Dahil ang yabang-yabang mo, gusto mo ba tayong magpustahan? pustahan sa ano? Pipusta ako na sa loob ng 5 minuto. Ang tingin mo kay Jie ay magbabago ng husto. Kung ako ang matalo, pwedeng suntukin mo ako ng tulad ng pagsuntok ko kay Gu Chanyu. Kung ako ang manalo, kailangan mong publiko maghingi ng tawad kay Jie. CJ, papayag ako sa pustahang yan. Kung ako ang manalo, kasama na rin sa akin si Nyan. Hindi ka mananalo. Chin Dion, malapit ka ng pumirma sa Chenyuan Chamber of Commerce. Kung patuloy kang makikipag-away sa siraulo na ito, masisira ang malaki mong plano. Malaking plano. Yung kontratang milyon-milyong dolyar. Dapat mong maintindihan kung gaano kalaki ang puhunan ko. Sa proyektong ito, kung magpapatuloy ka, wala kang pupuntahan. Baka madamay pa si Nyan. Eksakto, napaka-importante pala, na wala ka ng pakialam. Sa sarili mong anak, wala kang kaalam-alam, sa isinusuko mo. Titingnan natin. Ang buhay ko. Sino ang may lakas ng loob na kunin ito? Ang kapal ng mukha, nangangahas kang gumulo. Sa signing banquet ni Chairman Zhu, alam mo ba kung gaano kalakas ang Qianyuan Chamber of Commerce ni Chairman Zhu? Kahit ang mga pamilya sa kabisera at malalakas na angkan ay hindi nangangahas sumalungat sa kanila. Ang Dragon Throne na ito ay para lamang kay Chairman Zhu. Walang ibang pwedeng umupo dito. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit hindi ako mangangahas sumalungat kay Zhu Lingkun? Kawalang galang. Nangangahas kang tawagin si Chairman Joe sa buong pangalan at ipakita sa kanya ang ganitong kawalang galang.
Ikaw ay naghahanap lang ng kamatayan. Tama, narito ako ngayon para mamatay. Ano ang gagawin niyong lahat? Tungkol dito, ganap na walang hiya, minamaliit mo ang lahat, mga gwardya. Lahat, magpakakalmante. Siya ay isang katawa-tawang payaso. Hindi na natin kailangang kumilos. Kapag dumating na si Chairman Joe, tingnan natin kung gaano katagal niya itatagal ang pagpapanggap na ito. Hoy, maganda, hindi ka naman pangit. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Iwan mo ang munting cute na ito. At baka, Payaso, ganyan ka nga. Nandito ang tunay na dragon. At ang lakas ng loob mong suron siya. Gusto mo talagang magkagulo. isa ka talagang tanggang naghahabol ng pag-ibig. Lahat ng sabihin niya, paniniwalaan mo, makinig ka sa akin. Ang gusto lang niya, mapalayas ang pamilya So, at mawala ng lahat. Ginagamit niya ang mga murang trick na ito, para magpanggap na tanga, para lang makuha ang atensyon ng lahat. Ang layunin niya, ay sirain, ang kontratang pinirmahan ng pamilya So, para baguhin ang isip ng aming champion. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay kasinungalingan. Sayang, hindi ka nagmamarketing. Ikaw, Ito ba ang layunin mo? Kaya, sinira mo ang mga plano ko. Anong mapapala mo? Anong mapapala ni Yan? Lahat ng ginagawa mo ay para lang sa sarili mo. Huwag mong idamay si Nyan. Ako ang mag-aalaga kay Nyan. Hindi mo na kailangan mag-alala. Walang utang na loob ka, traidor ka. Kahit anuman ang mangyari, aming pamilya So ang nagpalaki sa iyo, sa loob ng 5 taon. At ito ang kabayaran mo sa amin, kahit nagalit ka sa amin. Pero si Nyan ay anak mo. Saka ka lang ba masisiyahan? Kapag pinahamak mo na siya, 5 taon niyo akong pinalaki. Kung hindi dahil sa akin, magiging ganito kaya ang pamilya Su. Si Nyan, hindi ko siya ibabalik. Huwag ka nang umasa. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kung talagang ibibigay ko siya sa inyo, alam mo ba, baka nga, ipadala niyo siya sa Luoli Island. Yifan, tapos ka na ba? Napakawalang hiya at makapal ang mukha mo. Nagalit ka sa napakaraming makapangyarihang pamilya. Wala nang makakatulong sa iyo ngayon. Tungkol naman sa akin, dadalhin ko si Nyan at puputulin ang lahat ng ugnayan sa iyo para hindi ako madamay. Iyon lang ang kaya kong gawin. Para lang maprotektahan si Nyan. Sana ay, pag-isipan mong mabuti ang mga ginawa mo. Anak ko si Nyan, walang sinumang makakaagaw sa kanya sa akin. nasa bingit ka na ng kamatayan. Nangangahas ka pang magsalita ng matigas. ikaw na maliit na henyo. Alam mong hindi ka na kayang protektahan ng pamilyang So ngayon. Pinili mo pa talagang harapin ng diretso ang lahat ng nangungunang konglomerato. Lahat ng ginawa mo ay lubos na kalokohan. Hindi na gaanong natitirang oras sa'yo. Malapit nang dumating si Zolingkon. Pagyamanin mo, ang huling sandali ng iyong kalayaan. Ikaw at ang iyong malalaking salita, sinasabi mo lang ng walang pag-iisip, sa tulad mong tao. Akala mo makakautos ka kay Chairman Joe? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako ay nagbibigay sa'yo ng napakaikling panahon, tapos ka na. Lahat. Ngayong gabi, ang aking pamilyang Go ay nanunumpa ng isang sumpa ng dugo. Inaanyayahan din namin ang lahat ng nangungunang konglomerato na sumama sa akin sa pagdurog sa mapagmataas na hanggal na ito. Hindi siya bibigyan ng pagkakataong makabawi. Lubos na walang inat ang taong ito. Ang kanyang mga aksyon ay lampas sa kayabangan. Ang aking Lee Family Coming Group ay sumasang-ayong sumama sa pamilyang Gu ng Guang Province sa pagdurog sa taong ito. Siyempre, hindi maaaring magpatuloy ang bagay na ito ng walang aking Guam Province Wang Family Kai Wang Group at ang aking Guam Province Wolong Group. Bata, wala kang modo. Nakakainis ang iyong kayabangan. Nagalit ka sa lahat. Karapat-dapat ka sa kapalaran na ito. Sino ang mag-aakala na isang walang kwentang manugang ng pamilyang So ay kayang maghasik ng galit ng lahat ng konglomerato? Talagang, ikaw ang naghasik. Ngayon ay mag-ani ka ng bunga. Kami ay handang sumali sa boycott. Sumali sa mga parusa. Yifan, hindi mo pa ba naiintindihan? Anong klaseng kalokohan ang ginawa mo? Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nangangahas ka pang magsalita ng kalokohan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung gusto kitang patayin, kahit si Chairman Joe mismo ang dumating, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Dumating na si Chairman Zhu. Mabuhay si Pangulong Joe. Yifan, huli na ang lahat para umurong. Narito na si Pangulong Zhu. Hindi mo pa rin ba natatanto ang iyong pagkakamali? Kung aminin mo ang iyong kasalanan ngayon, baka may pagkakataon ka pang mabuhay. Bakit ako dapat humingi ng tawad? At saka, ako, ano ba ang nagawa kong mali? Yifan, ano ba ang pinagpapanggap mo? Pangulong Joe. Ang binatang ito, sa piging, ay walang galang, mayabang at mapang-api. Nang-ahas pa siyang, dungisan ang tronong inihanda para sa inyo. Nagkaisa kami. Para boycottin ang taong ito. Zolingkon.
Halika rito. Fan. Anong klaseng hamak ka? Paano mo nang ahas na tawagin? Si Pangulong Joe ng buong pangalan. Gusto mo bang mamatay? Hinahanap mo ang gulo. Paano mo nang ahas na? Parusahan si Jie. Binabati ni Joe Lincoln si Jie. Pangulong Joe, ito, si Fan ay isang hamak lamang. Bakit mo siya iginagalang ng ganyan? Jie, huli na kami. Humihingi kami ng iyong kapatawaran. Medyo huli na kayo. Kung mas maaga kayong dumating, nakita sana ninyo ang mga nangungunang konglomerado rito na nanumpa ng dugo para boykotin ako. Kay lakas ng loob. Hindi nila magagawa yan. Ang lakas ng apog ninyo. Manggahas na parusahan si Jie. Ngayong araw na ito, gusto kong makita. Pangulong Joe, nakakamali ka ba? Ang hamak na ito ay pinalayas ng pamilyang So. Isang manggagawang dayuhan lang siya. Anong karapatan niya para pagpakitaan mo ng ganyang respeto? Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan sa harap ni Jie. Hinahanap mo ang gulo. Kung iginagalang mo sana si Jie, baka nanguna na ang pamilya mong Go. Pero pinili mo ang pinakamalang daan. Paano nangyari ito? Tandaan mo ito, dahil sa isang maling desisyon mo, ang buong pamilyang Go ay winasak ng iyong sariling kamay. Ngayon, ang pamilyang Go ay nang-ahas na lapastanganin si Jie. Ang kapalit ay ang buong pamilyang Go na mawawasak. Pangulong Joe, ang pamilya kong Go ay laging tapat na tapat sa'yo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ay patawad mo na ako. Umaasa ka sa estado ng pamilyang Gu para hamakin ang lahat. Hindi mo ako binigyan ng halaga. Nakipagsabuatan ka pa sa maraming konglomerato para hadlangan at pahinain ako. Ang galing mo. Eh bakit ngayon? Ikaw ang nagmamakaawa. Talagang hinahanap mo ito. Dapat sana ay maganda ang kalagayan ko sa Shenyuan Chamber of Commerce. Paano naging ganito ang resulta? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Ilabas siya. Palayasin siya. Maaari mo sanang sabihin sa akin kaagad. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kung sinabi ko sa iyo kaagad. Naniniwala ka ba? Kung sabihin kong lahat ng meron ang pamilya mong Su ay galing sa akin, hindi ka maniniwala. Kung sabihin kong si Joe Lincoln ay hindi kayang makipag-away sa akin, hindi ka maniniwala. Kung sabihin kong ang mga konglomeratong ito ay hindi karapat-dapat na makialam sa akin, hindi ka pa rin maniniwala. Ngayong nangyari na talaga. Fan. Sa lahat ng mga taong ito, itinago mo lang. Para lang sa pagkakataong ito. Para siraan ang aking anak. May puso ka pa ba? Mga kasinungalingan. Hahampasin mo ako. Yifan, hindi mo naman kailangang pumunta rito para siraan ako at ang aking ina. Kahit na pinahahalagahan ka ni Ginoong Zhou, ano ang kinalaman ng narating ng aking pamilyang Su? Sa iyo, ako ang gumawa noon, sa sarili kong pagsisikap. Binibining So, ikaw, isang hindi kilalang tao, ay nakapagambag ng napakarami. Sa loob lamang ng 5 maikling taon. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang may gawa noon? Kung hindi dahil sa lihim na tulong ni Ginoong Ye. Matagal nang nilamon ang iyong pamilyang So ng mga malalaking korporasyon at walang naiwan. Ngayon, anong karapatan mo para tumayo rito? Noon, ang pamilyang Su ay nasa bingit ng pagbagsak at walang matatayuan sa Guang Province. Napakatigas ng ulo mo, natatakot akong madurog ka ng mga pagsubok at hindi na makabangon, kaya tinulungan kita ng paligid. Pero hindi ko inasahan na, sa iyong paghabol sa kayamanan at katayuan, ay yuyurakan mo ang aming pagsasamahan at ang aming anak. Nakakatawa talaga. Hindi ko ginawa yun. Ano pa ang saysay ng pagtanggi mo? Bawat isa sa mga ginawa mo ay patunay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Wala akong pakialam sa lahat ng iyong pinaghahabol. Mula ngayon, ikaw sa iyong daan, ako sa aking daan. Tungkol naman sa inyong lahat. Na nanumpa ng dugo na sisirain ako, maaari na kayong magsimula. Malaking pagkakamali lang po talaga ito sa aming bahagi. Ang pamilya Su ang may kagagawa nito, at ang pamilya Gu ang nanggulo. Nagamit lang po kami. Hindi namin sinasadya na mangyari ang alinman sa mga ito. Kasalanan namin na hindi namin inalam ng maayos ang katotohanan. At nakasakit kami sa inyo, Jie. Mali talaga ang ginawa namin. Narito kami, para humingi ng tawad sa inyo, Jie. Handa kaming ipakita ang aming katapatan. At magbayad puri sa inyo, Jie. Anumang kondisyon ang iharap ninyo, Jie. Hindi namin ito tatanggihan. Sana'y mahanap ninyo sa inyong puso na kami patawarin. Sana'y patawarin niyo kami, Iye. Kaya nagamit lang pala kayong lahat. Pero kanina lang, nang makita ko kayo, na nanunumpa ng dugo, nasisirain ako. Parang gusto niyo talaga ako, gutay-gutayin. Sige, ganito na lang.
Bibigyan ko rin kayo ng pagpipilian. Kailangan lang niyong sirain ang inyong mga sarili, at patatawarin ko kayo. Nakakatawa naman kayo, Iye. Paano kung bilhin ko na lang ang buong hotel na ito, ng buo, at ibigay sa inyo bilang paumanhin? Tapusin na lang natin ang usapang ito. Giye. Napag-usapan na namin ito. Handa kaming bilhin ang 3 kalapit na kalye, at ihandog ito sa inyo. Sana'y mapawi nito ang inyong galit. Ang sinabi ko ay, sirain niyo ang inyong mga sarili. Ano, ayaw ninyo? Nagkakamali po kayo, Gia. Siyempre po, hindi kami maglalakas loob na tumutol. Pero, mas gugustuhin pa rin namin gamitin ang aming mga ari-arian, kahit na ang aming mga shares sa mga konglomerato, para makuha ang inyong kapatawaran, Gia. Ang ganitong usapan, hindi ko na ito ulitin pang 2 beses. Huling pagkakataon na ito, Ginoong Ye, sobra na yan. Ipinapakita namin ang respeto namin. Yan lang ang dahilan kung bakit kami magalang. Kung talagang guguluhin mo ang buong Guang province, kasama ang lahat ng top tier na pamilyang ito, kung magkakaisa kami, sino ang makakapag-abot sa amin? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Alam mo ba kung sino si Ginoong Ye? Chairman Joe, nirerespeto ka namin. Binibigyan ka namin ng mukha, pero wala kaming pakialam kung sino siya. Kung pipilitin mo kaming magkagipitan, huwag mong sisihin ang mangyayari. Tama kayong dalawa. Kung ayaw ninyo ng mapayapang pagwawakas, edi subukan nyo. Tingnan natin kung kakayanin namin. Sige, subukan nyo. CJ, kaya't hahayaan ko kayong masilayan ng mabuti kung paano isulat ang salitang kamatayan. Lahat ng nandito, bawat isa sa inyo, ikaw at ang inyong mga pamilya ay mawawala sa Guam Province. Ang aming mga konglomerato ay matagal nang umunlad sa Guam Province. Matatag kaming nakatayo palagi. Paano masisira ng isang dayuhan na may mapagmataas na salita? Ang lahat sa amin, ngayong nagkakaisa na kaming lahat, bakit kami matatakot kanino man? Naghahanap ka ng kamatayan. Anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Sa harapan ni Ginoong Ye, pulihin silang lahat. Chairman Zhu, talaga bang kakampi mo ang batang yon? At gagalitin ang buong top echelon ng Guam Province? Kahit ang makapangyarihang pamilya sa kapital ay hindi makakapantay kay Ginoong Ye. Maaari pa nga naming irepresenta ang buong Guam Province. Anong impluensya mayroon siya? Para kami ay yumukod. Anong karapatan mayroon siya? Patriarch, malaking problema. Ang aming kumpanya ay tinamaan ng hindi pa nangyayari dati. Lubusang pagkalugi, bangkarote na kami. Tinatanong ninyo kung anong karapatan mayroon siya. Sasabihin ko sa inyo kung bakit, dahil ako ay ang 2 binibini ng pamilyang Lin sa kapital. Eyi ay taong matagal ko nang hinahangaan. At sa hinaharap, siya ang magiging pinakamamahal na manugang ng pamilyang Lin. Sapat na ba ang mga ito? Lagi kong sinasabi na itong walang utang na loob ay may masamang balak. Yun pala, naninipsip lang siya sa babae. Si Lin Qingyao ay ang pangatlong anak na babae ng kilalang pamilyang Lin sa kabisera. Ang pamilyang Lin ay isang pangunahing konglomerasyong pinansyal na kabilang sa pinakamagagaling sa buong China. Kaya pala, ang batang ito ay napakayabang at mapang-api. Kaya pala si Chairman Joe ay nagpakita ng ganoong pagsisikap para protektahan siya. Nakasakay na pala siya sa mabilis na bangka ng pamilyang Lin. Iye, kasalanan ko, bulag ako. Nakikiusap lang ako sa iyong kapatawaran. Ang aking kaming group ay bangkarote na. Nakikiusap lang ako na huwag mo akong patayin. Gusto lang naming makalabas. CJ, pinapatawad kita. Kinyao, sa tingin ko, may mga bagay tayo na kailangan nating pag-usapan ng maayos. Siyempre, Eyi, pwede tayong lumipat ng lugar. Masyadong maraming nakatingin dito. Pumunta na lang tayo sa opisina ko. Tigil, Ano ang gusto mo, Suzong? ang dahilan kung bakit ang tapang mo ngayong gabi ay dahil nakasandal ka sa kapangyarihan niya. Ano ang kinalaman mo doon? Walang puso kang hayop ka. Paulit-ulit mong sinasabi na magiging mabuti ka sa anak ko, pero ikaw ay may nahahanap ka ng bagong target. Mula pa sa simula, nakikipagsabuatan sa iba. Bruha ka, anong lakas ng loob mong manuntok sa akin? Sino ka ba para gawin yan? Ako ang 2 binibini ng pamilyang Lin. Ano na karapatan mong insultuhin ako? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, hindi ako magdadalawang isip na gawin. Bangkarote din ang pamilya mong Su. Yifan, akala ko dati, naiiba ka sa lahat at iginagalang ng lahat dahil sa sarili mong kakayahan. Pero ngayon ko lang nalaman na umaasa ka pala sa isang babae. Ikaw talaga, nakakaawa ka. Tapos ka na?
Aalis na ako. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Kung alam mo lang kung sino siya talaga, Anong kasanayan ba ang meron? Ang isang gigolo, hindi makapaniwala. ako, ang ikatlong binibini ng kapital, ay may katayuan at kapangyarihan na hindi mo kayang isipin. Pero kahit ganito, hinahangaan ko ang lalaking ito. Kapag nalaman mo na ang totoo, maiintindihan mo kung gaano ka kahabag-habag. Bruha ka, wala kang katuturang kausap. Kaysa magreklamo ka rito, mag-focus ka na lang sa pagpapabuti ng sarili mo. Kahit malayo ako sa kapangyarihan ng pamilyang Lin sa kapital at napakalaki ng agwat. Pero balang araw, aasahan ko ang sarili ko. Kumusta, Yili? May dala akong mga order dito. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mo ang mga ito? Ganito kasi. Kumusta, Yili? Kumusta, Yiwang? Ako nga, si Xiaosu. Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mong makipagtulungan sa kumpanya namin? Ganito kasi ang nangyari. May ilang ideya ako. Ano? Nakipagtulungan ka na sa ibang kumpanya? Honey, ganun ba kabigat? Isang buwan lang naman ang pinakamatagal. Sa loob ng isang buwan, kung hindi natin makukuha ang pera, ang kumpanya natin ay mababang karote. Ganun ba kabigat? Tapos na ang pamilya Su. Kasalanan lahat yan ng batang si Yefan. Hindi ko siya palalampasin. Nakaraan na si Yefan. Ang mahalaga ngayon ay hanapin ang paraan para maiwasang masira ang funding chain ng pamilya Su. Mahahanap ko yan. Mahahanap ko yan. Yefan, ipapakita ko sa'yo na ako, si Su Qingyun, ay hindi umabot sa kinaroroonan ko ngayon dahil sa'yo. Kumusta, Jizing? Jiaolan. May utang ka sa akin na $1,000,000 mula sa sugal. Isang buwan na ang nakalipas. Panahon na para magbayad, di ba? Jizing, bigyan mo naman ako ng ilang araw pa. Talagang magbabayad ako. Tigilan mo yan. Bibigyan kita ng isang araw lang. Sa loob ng isang araw. Kung hindi mo mababayaran ng $1,000,000. Teka, Jizing, ako. May anak akong babae, alam mo, ang pinakamagandang babae sa lungsod. Ibigay ko siya sa iyo. Mababayaran na ba nito ang utang ko? Jiaolan. Ang galing mo talaga. Ipagbibili mo ang sarili mong anak. Bangkarote na ang kanyang kumpanya. Wala rin namang magandang buhay, na naghihintay sa akin kung patuloy ko siyang pakakainin. Mabuti pang ipagbili ko na lang siya. Sa pagkakataong ito, gusto ko ng 3,000,000. Deal. Basta may baba mo lang ang anak mo, sa kama ko, ang utang mong $1,000,000 sa sugal, ay mabubura na, at dagdag pa, bibigyan kita ng $2,000,000. Mabuti. Jizing. Hintayin mo na lang ang magandang balita mula sa akin. Jizing, hindi ba ako sapat para sa iyo? Gagastos ka ng 3,000,000 para bumili ng babae. Ano ba ang alam mo? Si Su Qinbian yon, ang pinakamagandang babae sa lungsod, at dekalidad na bagong kasal pa. Kapag nakuha ko na siya, kayong dalawa, ang mag-aalaga sa akin ng sabay. Fang, ang aming order. Qinbian, wala pa akong nahahanap na solusyon. Masyadong malakas ang impluensya ng Qianyuan Chamber of Commerce. Kapag narinig ng mga tao na nakalaban ko ang Qianyuan Chamber, ayaw na nilang makipagtrabaho sa akin. Paano kung... Subukan mong manghiram ng puhunan. Manghiram. May kilala akong loan shark, si Zing Donglei. Sa kanya, kahit anong halaga, ay mapapautang. Tapos ang krisis ng kumpanya, ay matatapos na. Zing Donglei. Hindi ba siya ay isang loan shark? Hindi, talagang hindi. Ano pa? Ang ibang opsyon mo ngayon, huwag mo namang sabihin na gusto mong pagtawanan ka ng gagong si Yefan. Tara na. Naghihintay si Jizing sa iyo. Halika, bilisin mo. Sige. Sabi mo, ipapakilala mo ako sa isang tao. Nasaan na sila? Nandyan lang sa unahan. Nandyan lang sa unahan. Kumusta po, Ginoong Zeng? Binibining Su. Mas maganda ka pala sa personal, Binibining Su. Totoo nga, mas maganda kapag nakita ng personal. Maupo po kayo. Para kang nasa bahay mo.
Binibining Su. Salamat po, Ginoong Zeng. Sinabi sa akin ni Shaolin na naghahanap ka ng pautang, tama ba? Medyo mahigpit ang cash flow ng kumpanya ko ngayon. Kaya sana matulungan ninyo ako, Ginoong Zeng, para maibsan ang pressure. Walang problema ang pautang. Ang problema lang, ang interes. Ang interest rate ay pwede nating pag-usapan. Negosyable naman yan. Mabuti naman. Ngayon, tungkol naman sa akin, may isa akong maliit na kahilingan. Ay, sumasakit ng kaunti ang tiyan ko. Shindian. Samahan mo muna si Ginoong Zing. Ng kaunting panahon, kailangan kong pumunta sa CR. Kayo na lang muna ang mag-usap. Hindi ko sigurado kung ano pa ang kahilingan ninyo, Ginoong Zeng. Sa totoo lang, hindi naman ito malaking bagay. Ito lang naman, ako kasi. Matagal na kitang hinahangaan, Binibining Su. Nagtataka lang ako kung ikaw, Binibining Su, ay pwede maging girlfriend ko. Pasensya na po, Ginoong Zeng. Hindi muna ako naghahanap ng relasyon ngayon. Ayos lang, sinubukan ko lang naman. Tara, inom pa tayo. Mag-usap tayo habang umiinom. Hoy, Mr. Su, anong nangyari? Pasensya na. Hindi ako makatagal sa alak. Mr. Su, sige na. Magpahinga ka sa sofa. Umupo ka at magpahinga. Mr. Su. Nahuli din kita. Ang puti. Huwag. Puta ka, ang dami mong nainom na droga, at malakas ka pa rin. Bitawan mo ako. Honey, bitawan mo ako. Anong nangyari, Dinhiye? Pigilan mo yan. Anak ka ng puta, hinahampas mo ako? Saklolo, may tumulong. Saklolo, may sinuntok siya. Yefan, ang lakas ng loob mo. Nang ahas ka pang suntukin si Mr. Zing. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Zing ngayon din. Kung hindi ako dumating, ang anak mo ay naabuso na sana. Ako pa ang sinisisi mo. Wala kang pakialam sa amin. Umalis ka na. Ganun ba? Ikaw pala ang nagpahintulot sa gago na ito. Naabusuhin ang sarili mong anak. Ikaw talaga ang napakagandang ina ni Sukinyon. Paano nangyari ito? Yifan, anong ginagawa mo dito? Ipinagkanulo ka ng nanay mo. Pinatulog ka niya sa lalaking ito. Kailangan mong maging mas maingat mula ngayon. Katarantaduhan yan. Anak, ang clumsy na kasinungalingan ay hindi makapanloko sa kahit sino. Anak kita sa dugot laman. Bakit ko sasaktan ang sarili kong anak? Eksakto, nakainom kami kanina. Nang lumabas ako para umihi, pumasok siya ng palihim sa private room. Nakita kanyang nakahiga dito, at sinubukan kang abusuhin. Nahuli ko siya sa akto, tapos nagalit siya dahil nahuli. Sinubukan niya akong suntukin. Yefan, hindi ka talaga natututo. Sinusubukan mo pa rin. Maghiganti kay Chindian. Ang anak ko ay sapat nang naghirap dahil sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Kaya pinipili mo pa ring maniwala sa kanila. Kaysa sa akin, ganun ba? Ano pa bang dapat isipin ko? Gusto mong maniwala ako na ang sarili kong ina na nagluwal sa akin ay sasaktan ako. Yifan, hindi ko inakala na magiging ganito kakawalang pag-asa. CJ, sige na nga. Sukinyon, talagang binuksan mo ang mga mata ko. Wala na akong masabi. Yifan, alam kong ang paghihiwalay natin ay matinding dagok sa'yo. Normal lang na may galit ka. Naiintindihan ko iyon, pero hindi mo dapat ginawa ito. Lalong hindi mo dapat ginamit ang dahas. Hindi mo dapat sinuntok si Zeng. Sino ka ba? Lumuhad ka. Humiling ng tawad kay Mr. Zing. Tingnan ko. Sino ang nagpakaluhod kay Iye? Gusto mo bang mamatay? Yifan, pwede bang tumigil ka na sa pagtatago sa likod ng babae at magpasikat? Puta, ang alam mo lang gawin ay ang magpulot ng mga tira-tira namin. Nang ahas kang bastyusan ng third young miss ng pamilyang Lane, gusto mo bang mamatay? Third young miss. Wala talaga akong kinalaman sa taong ito. Kaya ikaw pala ang nabastos kay Iye kanina. Jie. Miss Lin. Ako, bulag ako. Hindi ko nakilala ang iyong halaga. Ako, karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Pakiusap, nakikiusap ako. Maging mapagpatawad ka. Ay patawad mo ako. Kaya ngayon takot ka na? Oo. Third young miss. Basta pangakuan mo akong pakakawalan mo ako. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo.
Sige, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang nangyari kanina. Ikaw ba iyon? Oo. Ang nangyari kanina ay gawa ko. Naakit ako sa kanyang kagandahan. Hayop ako. Boss Zeng, ano ang ibig mong sabihin nito? Ang nanay mo, may utang siya sa akin. Ipinagbili ka niya sa akin. Kahit iyong droga ay inihanda ng nanay mo para sa akin. Sinabi niya sa akin na gawin ko ang gusto ko sa'yo. Ma, bakit mo ito ginawa? Ikaw ba talaga ang tunay kong ina? Buti na lang, dumating si Jia natin sa tamang oras. Para iligtas ka. Kung hindi, malamang. Yifan, nagkamali ako sa'yo. Hindi ko kailangan sisukin yon. Wala akong pakialam sa kanya. Zeng Dongli, gusto mo pa bang mabuhay? Oo. Gusto kong mabuhay. Mabuti, mula ngayon, tungkol sa negosyo ng pamilya Su, huwag kang magpautang sa kanila. Kahit isang kusing. Oo. Siyempre, talagang susundin ko ang utos ng binibining Lin. Huwag. Binibining Su, hanga talaga ako sa panlasa mo. Isang lalaking tulad ni Iye, na may mataas na estado, ay isinuko pa para lang sa napakaliit na tubo. Nakakatawa, nakakawa. Kung ayaw mo, huwag kang magalit kung hindi ako magpapigil. Lin Qinyao, tama na. Umalis na tayo. Ingat po, binibining Lin. Presidente Zeng, Tigil. Presidente So, hindi sa ayaw kitang tulungan. Nag-utos na si binibining Lin. Mula ngayon, magkahiwalay na ang ating landas. Ayan na, tungkol sa utang na yon, kailangan mong humanap ng ibang paraan. Subukan mo sa ibang kumpanya. Aalis na ako. hindi. Paano nangyari ito? Anak, hindi iyon ang iniisip mo. Tumigil ka. Ito ba ang bagay na gagawin ng isang tunay na ina? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakamali kay Yefan. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba, gusto kong umutang ng pera sa loan shark? Ikaw ang dahilan. Laging nagpapabagal. Ayaw mong hiwalayan ang walang kwentang iyon. Kaya nga, kung mas maaga mo siyang hiniwalayan, at nakapang-asawa ka ng mayaman para sa akin, kailangan ko pa ba ang utang na iyon? Pinag-aral kita ng mahigit 20 taon. Akala mo ba madali iyon para sa akin? Ikaw. Hindi mo pinagsisisihan ang paghihiwalay. Sa lalaking yun, di ba? Tingnan mo nga ito. Ilang araw pa lang kayong hiwalay. At nakakapit na agad siya sa mayamanang yun. Ang isang gago na katulad niya. Karapat dapat ba talagang pagsisihan? Kung wala yung mayamanang yun. Wala siyang silbi kundi basura. At yung Lin Qingyao. Isang munting sweetheart lang yan. Tama na, huwag ka nang magsalita. Kung magpapatuloy kang magsalita ng ganyan, at marinig ka ni Emeline, lubusan tayong malulugmok. Mamamatay na lang ako kaysa pagsisihan. Ang paghihiwalay kay Yefan. Kahit wala si Yefan, ako, si Suking yun, kayang umabot sa tuktok ng mundo. Mahal. Shingion. Anong ginagawa mo rito? May magandang balita ako para sa'yo. Nasaan si Yefan? Oh, huwag mo nang banggitin yun. Siya, si Chin Gyeon, pinalayas siya. Hiwalay na kayo ni Yefan? Ilang araw lang ang nakalipas. Mabuti, Shingion. Yung Yefan na yun, matagal ko nang ayaw sa kanya. Puro manual labor lang ang alam. At tamad, paano siya karapat-dapat sa anak ko? Hoy, dear. Ano yung magandang balitang sinasabi mo? Ilang araw na ang nakalipas, pumunta ako sa kasino, at nakilala ko ang isang napaka-importanteng tao. Yung kakaalis lang, siya yon. Isang VIP. Sino? Ang pangalawang binata ng pamilyang Lin, si Lin Hongyuan. Yung pamilyang Lin na sinasabi mo, ito ba yung pamilyang Lin, isa sa 7 dakilang pamilya? Sino pa ba? Oh, Ipinakita ko kay Young Master Lin, ang litrato mo. Humanga ang pamilyang Lin. Gusto ka nilang pakasalan. Ano? Tatay, paano mo basta-basta? Nag-aalala lang ang tatay mo para sa'yo. Ano ba ang meron si Yefan? Na ikumpara kay Young Master Lin. Chin Gyeon. Tama ang tatay mo. Basta tayo ay makipag-ugnayan sa pamilya Lin. Ang krisis ng pamilya Su ay malalampasan din kaagad. At saka, magiging binibini ka ng pamilya Lin. Kahit na yang si Yefan ay nakakapit kay Miss Lin, hindi na natin siya kailangang katakutin. Ma, gusto kong umasa sa sarili ko. Paano naman napasangkot si Yefan sa pamilya Lin? Oh, anak, hindi mo alam. Simula nang pinalayas ni Chin Gyeon si Yefan. Yang si Yefan ay may hinanakit, ginagamit niya ang koneksyon niya sa binibini ng pamilya Lin para sirain ang negosyo natin. Inilagay niya ang pamilya nating Su sa isang delikadong sitwasyon. May ganun pala? Shin Gyeon. Totoo yan. Ikaw talaga. Ang kapal ng mukha mo, kapag ang anak ko ay nakapag-asawa sa pamilya Lin. Babayaran mo to. Kuya,
Narito na po si Ginoong Ye. Si Lin Tianheng ng pamilya Lin ay bomb abati, Panginoon. Tumayo ka. Salamat, Panginoon. Naghirap ka pa para mapunta ako rito. May kailangan ka siguro. Sabihin mo. CJ, ano yon? Nais kong humiling sa kagalang-galang na guro na kumilos laban sa pamilyang Zai at iligtas ang aking pamilya sa krisis na ito. Ang pamilyang Xi, ang tinutukoy mo ba ay yung kilala bilang ang numero unong financial conglomerate ng Zongxia? Tama. Ang pamilyang Xi ay palaging mapangarap, palaging nagnanais na lamunin ang lahat ng nangungunang pamilya sa Zongxia, at ang pamilyang Lin, ang pinakamahina sa mga nangungunang pamilyang ito, kaya gusto nilang kumilos laban sa pamilyang Lin, habang ang aking ama ay kritikal na may sakit. HMM. Ang pagharap sa pamilyang Xi ay magiging madali. Pero bakit kita tutulungan? Kung ang kagalang-galang na guro ay handang tumulong sa amin, harapin ang pamilyang Zai, ang pamilyang Lin ay susunod sa iyong pamumuno. Hindi sapat. Ako, si Lin Qingyao, ay handang maglingkod sa iyo, Ye, bilang iyong katulong. Sa palagay mo ba ay kulang ako sa babae? Ye, hindi ko hinihiling na ikaw mismo ang kumilos laban sa pamilyang Xi. Nakikiusap lamang ako na iligtas mo ang aking ama. Sa ngayon, sabi ng mga doktor, kritikal ang kanyang kalagayan at maaari siyang bumagsak anumang oras. At ikaw, hindi ka lang isang henyong negosyante, kundi isang dalay sa medisina. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Ganun ba? Kagalang-galang na guro, mayroon tayong lead tungkol sa pagtatangkang patayin ka noong mga nakaraang taon. Magsalita ka. Huwag kang mag-atubili. Batay sa investigasyon ng mga nakatagong armas na natagpuan sa iyong katawan, ang mga ito ay ginawa sa Zhongxia. Kaya pinaghihinalaan ko na ang taong nagtangkang patayin ay nasa Zhongxia rin. Zongxia. May bago bang lead? Wala pa. Kailangan pa nating mag-imbestiga ng husto para mahanap ang pumatay. Mukhang ang usaping ito ay mas masalimuot pa kaysa sa inakala. Maaari ka nang umalis pansamantala. Opo. Dapat kayong maghanda. Paparoon ako sa sandaling panahon. ano? Ye, ibig sabihin ba nito'y pumayag ka na? Salamat, guro. Sakto lang, na may handaan ang aming pamilya Lin ngayong araw. Tiyak na ihahanda namin ng maayos. Ang iyong pagtanggap, guro. Elenan. Walang problema. Mauna na ako. Guro. Nakarating na tayo sa tahanan ng mga Lin. Maaari akong pumasok ng mag-isa. Maaari kang magpatuloy sa iyong mga gawain. Arg, tingnan mo kung saan ka naglalakad. Fan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't ito ang mayayamang bahagi ng bayan? Wala kang pakialam. Huwag mong isiping hindi namin alam. Ikaw lang ay sumusunod sa amin. Sinusubukang makapasok ng palihim sa handaan ng pamilya Lin para mabawi ang pangatlong binibini ng pamilya Lin. Ako, sumusunod sa inyo. Hindi ba niyo iniisip na sobra na ang pagpapahalaga ninyo sa sarili? Tiyak na galit ka dahil iniwan ka ni Chindion. Kaya't may hinanakit ka. Sinundan mo kami rito para maghiganti. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, walang pagkakataon. Ako, maghihiganti sa inyo. Ano nang akala mo nung ginagawa mo? Gusto kong maghintay ka rito. Hindi ka pwedeng umalis hanggat wala na kami rito. Kung hindi, susundan mo lang kami at sadyang magiging problema mo ulit kami. Tama siya. Lubos itong hindi makatarungan. Umalis ka. Array. Ma, ayos ka lang ba? Tulong. May tao. Nanunok siya ng tao. Anong nangyayari rito? Nanunok siya ng tao. Nanunok ako ng tao. Nakaharang ka sa daan ko. Tinulak lang kita ng bahagya at ikaw ay nahulog. Wala ka bang hiya? Ikaw. Bata, sumama ka sa amin. Paano kung ayaw ko? Huwag mo kaming sisihin. Kung mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Binibining Lin. Naku po. Sino ka ba? Ano ng lakas ng loob mong hawakan si Ginoong Ye? Gusto mo pa bang magkatrabaho? Ginoong Ye.
Binibining Lin, pagkakamali lang ito, pagkakamali lang ang lahat, kung nalaman ko lang. Ang relasyon ninyo ni Ginoong Ye, kahit 10 beses pa ang lakas ng loob na ibigay mo sa akin, hindi ako maglalakas loob na hawakan siya. Umalis kayo rito. Ginoong Ye, ano ba talaga ang nangyari? Ah, wala lang. Nagkita lang kami ng dati kong asawa at pamilya niya. Akala nila sinusundan ko siya, at ayaw nila akong papasukin. Totoo ba yan? Eh ano naman kung totoo? Ito ay usapin ng aming pamilya. Walang karapatan ng isang tulad mong dayuhan na makialam. Anong lakas ng loob mong suntukin ako? Tatay, huminahon ka. Ito ang pangatlong anak ng pamilyang Lin, si Lin Qingyao. Ang ikatlong anak na babae ng pamilya Lin. Mabuti ang mood ko ngayon. Hindi ko napapansinin. Yi, tara na. Helenan, Ang ikatlong anak na babae ng pamilya Lin. Ano namang maganda roon? Kapag nag-asawa na ang anak ko sa pamilya Lin, magbabayad ka rin. Tay, tigil na po. Pasok na lang tayo sa loob. Hoy, Nandito na si Master Lin. Tito Su, salamat sa inyong pagod. Walang anuman. Ito ang aking anak na babae, si Chin Gyeon. Binibining Su, kumusta? Kumusta? Tito Su, ano ang nangyari sa mukha mo? Master Lin. Sakto lang ang dating mo. Ang mukha ng asawa ko ay sinampal lang ng isang tao. Ano? Sino nang may lakas ng loob na humawak sa mga tao ko rito? Sino pa ba? Ex-husband ng anak ko. Yung lalaking yun, si Yefan. Siya. May lakas siyang pumunta sa Zongxia, hindi ba? Sinabi ninyo sa kanya ang pangalan ko. Sinabi namin. Pero, kasama niya ang kapatid mong si Lin Qingyao. Wala kaming lakas ng loob na gawin sa kanya ang anuman. Si Kinyaw, paano naging magkasama ang dalawang yon? Hindi rin namin alam. Ayos lang, sa darating na piging ng pamilya Lin, darating ang isang napaka-importanteng bisita. Tiyak na dadalhin ni Lin Kinyaw, ang lalaking yun sa okasyon. Pagkatapos, ako mismo ang maghahanap ng katarungan para sa inyo. Maraming salamat, Lin Xiao. Nandito na si Iye. Master, nandito ka na rin. Mangyaring, tingnan mo agad ang sakit ng tatay ko. Kumalma ka. May sakit na siya. Mga 1 taon na ngayon, di ba? Oo, nitong nakaraang taon. Hinanap namin ang bawat kilalang doktor, ngunit wala kahit isa ang nakapagpagaling sa tatay ko. Nabalitaan naming ikaw, Master, ay hindi lang pambihirang negosyante, kundi dalubhasa rin sa medisina at martial arts. Kaya naman, wala kaming magawa kundi imbitahin ka. Medyo kakaiba ang kanyang kalagayan, kahit pagalingin ko siya. Yi, nakikiusap ako, kailangan mong iligtas ang aking ama. Hindi namin siya pwedeng mawala sa aming pamilyang Lin. Kung mawawala ang aking ama, ang buong pamilyang Lin, ay hindi na muling magkakaroon ng kapayapaan. Ay naku, tumayo ka na. Hindi ko sinabing hindi ko siya gagamutin. Kagalang-galang na guro, ano ang dapat nating gawin? Kung gusto nating lubusang pagalingin si Lin Zhen, kailangan natin ng 100 herb pill. 100 herb pill. Naalala ko, tanging ang emperador ng gamot, si Yu Yanhei, ang mayroon noon. Lanan, Pero si Yu Yonhe, ay matagal nang naglalakbay sa buong mundo. Saan pa natin siya mahahanap? Luling, binibigyan kita ng 1 araw para hanapin si emperador ng gamot na si Yu Yonhe. Dalhin mo siya sa pamilyang Zongxialin para makipagkita sa akin. Kuya, maliligtas si Dad. Kagalang-galang na guro. Nag-aksaya ako ng kalayaan na magayos ng isang salo-salo bilang pagtanggap. Ano sa tingin mo? Libre ka ba mamayang gabi para sumama sa amin? Kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina pa? May mahahalagang bagay si Iye na kailangang asikasuhin. Hindi tayo dapat magdulot ng labis na atensyon. Ayos lang, sabihin mo lang sa lahat na ako ay isang kilalang doktor na narito para magpagamot. Ay, sino ba ito? Ikaw si Ifan. Ginoong Lin. Lalaki lang siya, umaasa sa mga babae. Una, sa anak kong babae siya nang hingi. Ngayon, ginagawa na rin niya kay Binibining Lin. Hoy bata, mga taong katulad mo, ang pinakaayaw ko. Sino ka? Ako si Lin Hongyuan, kaibigan ni Binibining Su. Wala akong pakialam kung ano relasyon nyo. Umalis ka sa harap ko. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Lumuhod ka.
at humingi ng tawad kay Binibining Su. Nandito ngayon si Ginoong Lin. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Ano? Magpapakamatigas ka sa akin ngayon. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob. Nagmamalaki ka lang dahil may kapatid akong sumusuporta sa'yo. Makinig ka, kahit nandito ngayon ang kapatid ko. Hindi kanya maliligtas. Sa tingin mo itong dalawang ito ay makakasaling sa akin. Ginoong Lin, mukhang itong batang to ayaw magbigay ng respeto sa'yo. Tingnan natin kung mas matigas ang bibig niya o mas matigas ang hawak kong pamalo. Sampalin nyo. Lin Hongyuan, baliw ka ba? Bisita siya ng pamilya Lin. Marami naman tayong bisita, pero hindi kailanman magiging katulad niyan, isang walang kwenta. At, Lin Kinyaw, bigyan mo ako ng respeto sa harap ng iba. Ako ang iyong pangalawang kuya. Dahil nga ikaw ang pangalawang kuya ko. Kaya ako nakikialam, para pigilan kang magkamali. Sa tingin ko nabalino ka na niya, isang lalaking ayaw na ng pamilya Su. At ikaw, itinatangi mo siyang parang kayamanan. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya ako para sa'yo. Kung ganoon ang paliwanag mo, ikaw naman ang kumukuha ng basura ng iba. Gago ka. Lin Kinyaw, wala ka talagang respeto sa batas. Ikaw ang walang respeto sa batas. Inimbita ko si Iye dito para gamutin si tatay. Kapag nalaman ni tatay, hindi kanya palalampasin. Mukhang desidido ka talaga. Natulungan itong gwapong lalaki. Ngayon, tuturuan kita kung paano dapat kumilos ang isang nakatatanda. Mga gwardiya, pulihin niyo silang dalawa. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na bastyusan si Jie. Sino ka? Si Lin Xiao ang bahala dito. Wala kang karapatang utusan siya. Tumahimik ka, ito ang kuya ko. Eh ano? Kuya, Anong nangyayari? Sino ang nag-utos sa'yo na bastyusan si Jie? kuya, kahina-hinala ang lalaking ito at ginugulo niya ang ate ko. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Kalokohan. Si Jie ay isang pinarangalang bisita na inanyayahan ko para gamutin ang sakit ng ating ama. Paano siya naging isang kahina-hinalang tao sa bibig mo? Iginagalang mo pa ba ako bilang iyong kuya? Kuya, hindi. Hindi ganoon ang nangyari. Huwag na huwag kitang makikitang ginagawa ulit ito. Sino sila? Mga bisita sila na inanyayahan ko. Mga bisita kami na inanyayahan ni Lin Xiao. Kuya, wala akong naaalala na inanyayahan ang pamilyang Su. Ang mga bisita ngayon ay pawang mga kilalang tao. Ganoon ba? Ganoon. Kunin mo sila at palayasin. Ikaw. Binibining Su. Lumabas muna tayo. CJ, Ginoo. Paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. Huwag po sana kayong magalit. Ayos lang. Wala yun. Pasok na tayo sa loob. Ginang Su, Tita Zhao. Pasensya na. Nahihiya ako na nakita niyo ang gulo ngayon. Saglit lang, isasama ko kayo pabalik sa gilid na pinto. Okay lang. Wala itong kinalaman sa'yo, binatang Lin. Lahat ng ito, dahil yan sa maliit na darling na si Yefan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami mapapaalis. Mali ba ako? Hindi ba yan mismo ang nangyari? Tama si Tita Zhao. Kasalanan lahat ng maliit na darling na si Yefan. Sino ba ang nakakaalam kung anong klaseng engkanto? Ang maliit na darling na yan, ang inilagay sa kuya at ate ko. Naniniwala talaga sila na mapapagaling niya ang tatay ko. Binatang Lin. Tungkol sa nangyari ngayon, hayaan na lang ba natin? Hindi ako kontento. Ginang Su, malayo pa sa tapos ang usaping ito. Kapag natapos na ng maliit na darling na si Yefan, ang paggamot sa tatay ko. Pag-uusapan namin. Salamat, binatang Lin. May narinig ako na may isang misteryosong VIP na lalabas ngayong taon ay malapit nang pumasok. Sino kaya ang VIP na ito? Ang isang taong pinahahalagahan ng ganoon ng pamilya Lin ay dapat na pambihira. Narinig ko na may malubhang sakit ang pinuno ng pamilya Lin. Baka naman, ang pagbisita ng VIP ay may kinalaman doon. Dumating na si Punong Steward Lo ng Chenyuan Chamber of Commerce. Si Punong Steward Lo pala. Sino ang nasa likod ni Punong Steward Lo? Ito. Siya nga talaga. Sa pagkakaalam ko, siya ay galing sa misteryosong Divine Medicine Sect, at ang bawat henerasyon ng Divine Medicine Sect ay may sugo sa mundo. Masasabi mong, siya ang walang duda ang Medicine Emperor. Ngayon ay maliligtas na ang pinuno ng pamilyang Lin. Steward Lo, Medicine Emperor Yu. ang inyong kamahalan, Medicine Emperor. Wala na kaming magawa kundi humingi ng tulong ninyo ngayon. Pakitingnan po ninyo, at sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa aking ama. Siyempre. Sa rekomendasyon ni Steward Lu, ako, ang matandang ito, ay natural na mamamagitan. Ano po yun, Medicine Emperor? Maliligtas pa po ba ang aking ama? Hay, wala nang pag-asa.
Ang pinuno ng pamilyang Lin ay lubhang nanghihina ang vital energy at dugo. Kahit ako, ay walang magagawa. Imposible yan. Ayon kay Jie, basta't makatutulong ang 100 herb elixir ni Medicine Emperor Yu, tiyak na maliligtas niya ang aking ama. Iye. Sino itong si Iye? Ako yon, kalokohan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pildoras ng sandaang halamang gamot? At ang pildoras ng sandaang halamang gamot ay pangunahing panggamot sa vital energy. Hindi ito nagpapalit ng dugo at ki. Ang pagreseta nito ng walang hina ay maaaring ikamatay ng pasyente dahil kulang ang iyong kakayahan sa medisina. Hindi mo lang nauunawaan ang kahima-himalang gamit ng pildoras. Ibigay mo sa akin ang pildoras ng sandaang halamang gamot. Kaya ko siyang pagalingin. Sino ka ba? Bakit ko pa? Ibibigay ito sa iyo. Yu Yonhe. Ang lakas ng loob mong magtaksil sa iyong amo. Nakikita mo ba ito? Ang token ng sekta ng banal na medisina. Tama. Ay naku. Pinuno ng sekta, ang iyong junior si Yu Yonhe, ay nagpupugay. Ano? Si Jie pala ang pinuno ng sekta? Paano nangyari yon? Hindi ba't ang pinuno ng sekta ng banal na medisina ay ang emperador ng medisina na si Yu? Baka naman ang binatang ito ay isang inapo ng dating emperador ng medisina. Sa totoo lang, ang titulong emperador ng medisina ay namamana. Maaari. Ilang taon na ang nakalipas, ipinagkatiwala ko sa iyo ang teksto ng medisina ng sandaang halaman, at iniatas sa iyo ang pagbabago sa sekta ng banal na medisina. Hindi ko inakala na pagkalipas ng lahat ng mga taong ito, matigas pa rin ang iyong ulo. Naghihintay ako ng iyong parusa, pinuno ng sekta. Wala akong gana parusahan ka ngayon. Iwan mo ang pildoras ng sandaang halamang gamot. Jie. Ito ang elixir ng 100 halamang gamot. Tama, ito ang elixir ng 100 halamang gamot. Ang elixir ng 100 halamang gamot ay hango sa esensya ng mahigit 100 halamang gamot at pinino hanggang maging ganito. Kapag isinabay sa aking siyam na pag-ikot na karayom na nagbabalik kaluluwa, kayang ibalik siya mula sa bingit ng kamatayan. Sandali. Anong ginagawa mo rito, Hong Yuan? Kapatid, ayoko lang pong makita kayong magkamali. Walang alam sa medisina ang taong ito. Ano? Hindi raw siya marunong ng medisina. Katarantaduhan ito. Kung marunong maglunas ng sakit si Jie, hindi ko ba alam? Lumabas ka riyan. Hindi pwede. Hindi ko may pagkakatiwala ang buhay ni tatay. Sa isang impostor na tulad niya, mga kasama, may bagay kayong hindi alam. Ang taong ito ay ang dating asawa ni Binibining Su na narito sa tabi ko. Tamad lang siya sa bahay ng pamilya Su, walang silbi, at pinalayas ng pamilya Su. Hindi ko may pagkakatiwala ang buhay ni tatay. Paano kaya nangyari ito? Hindi pwedeng tama yan. Ang mismong emperador ng medisina ang nagsabi. Si Jie ang emperador ng medisina. Baka nagkamali lang sila ng tingin. Ang isang taong katulad ng estado niya, paano siya magiging mula sa Divine Medicine Sect? Tama. At sino ang makakapagpatunay? Ako ang makakapagpatunay. Tama si Young Master Lin. Ang lalaking ito ang dati kong asawa. 5 taon akong kasama niya. Talagang hindi siya marunong ng medisina. Suking yun, hindi ko akalain. Para umangat sa buhay, gagawin mo ang lahat kahit na ganyan ka baba. Yefan, para sa ikabubuti mo ito, sinusubukan kitang iligtas sa kapahamakan. Ang puno ng pamilyang Lin ay isang taong may malaking impluensya. Hindi mo kayang kalabanin siya. Para sa ikabubuti ko, nung ipinagkabit ako ng nanay mo noon, bakit hindi ka nagsalita para ipagtanggol ako? Ikaw. Tama na. Yifan. Sa ganitong okasyon, dapat tumahimik ka na lang at umalis. Narinig niyo ba? Sa patotoo ni Enasu, ang lalaking ito ay talagang hindi marunong ng medisina. Kalokohan. Lumabas ka. Kuya, hindi ko may pagkakatiwala ang buhay ng tatay natin sa isang taong katulad niya. Kung may mangyaring masama, hindi lang ako mapalagay. CJ, huwag na kayong magtalo. Kung ganon ang sitwasyon, ano ang taya? Naiintindihan kong nag-aalala ka sa iyong ama. Nararamdaman ko yan. Ito ang usapan. Gagamit ako ng 3 karayom. Kung hindi siya magising pagkatapos ng 3 karayom, luluhod ako sa harap ng lahat at magmamakaawa para humingi ng tawad. Magmamakaawa ako at hihingi ng iyong kapatawaran. Mr. Ye. CJ, 3 karayom. 3 lang. Pero kung magising ang aking ama pagkatapos ng 3 karayom, magmamakaawa ako at aminin kong ako ang nagkamali. Magmamakaawa ako at aminin ang aking pagkakamali. Deal. Siyam na siklo ng pagbabalik kaluluwa na karayom. Tapos na. Mr. Ye. Majay gising ba ang aking ama?
Hintayin natin at tingnan. Nagpapanggap lang. Akala mo 3 karayom lang ay magigising na ang isang tao. Siguro akala niya siya ay si Huatuo na muling nabuhay. Dapat tingnan niya ng mabuti ang kanyang sarili. Kuya, Ipinagkakait ko sana sa iyo ang kahihiyan. Pero ngayon nakikita ko na hindi na kailangan. Sa saan? Ito. tatay, gising ka na. Gising na siya talaga. Isa siyang himalang doktor. Pero akala ko hindi siya marunong ng medisina. Eh di, Kinyaw, Chayanhen. Anong nangyayari? Bakit ako narito? Tatay, ang master physician na ito ang nagligtas sa'yo. Ang pangalan niya ay Yepan. Hindi na kailangan. Kakagaling mo lang sa malubhang sakit. Manatili kang nakaupo. Hoy, sandali. Sino ba ang nagsabi? Naluluhod at 3 beses na magpapakumbaba. Ano ba ang lahat ng ito? tatay, kanina, ang iyong pangalawang kapatid, ay sinubukang pigilan si Iye na gamutin ka. Sinabi niya na kung hindi ka mapagaling ni Iye, papagpakumbabain niya at papaghingi ng tawad si Iye. Tatay, hindi yon ang nangyari. Ako, nakakagalit. Lin Hongyuan, nais mo bang maagang mamatay ako? Lumuhod ka ngayon din, at humingi ng tawad kay Iye. Ako'y bulag at hindi nakilala ang tunay na master. Pakiusap, patawarin mo ako, Iye. Lumabas ka. Umalis ka rito. Ito lahat ay kasalanan mo. Iye, ang katawan ko. Gaano katagal bago ako ganap na gumaling? Bakit? Nararamdaman ko pa rin ang pagbabara sa aking dibdib. Sa totoo lang, wala kang sakit. Noleson, paano nangyari yun? Sino ang may lakas ng loob? Nalason ng aking ama? Mahigpit ang seguridad sa Lin Estate. Sino kaya ang nakapaglagay ng lason? Sa kanyang mga gamit nang walang nakakapansin. Ang 100 herb pill ay nakakapagpabagong tatag ng vital energy at dugo ng pasyente. 1 dose, kasabay ng aking acupuncture. Dapat ay, walang pamatagalang side effects. Pero, nakikita kong ang vital energy ni Patriarch Lin ay patuloy na nauubos. Hinala ko, may naglason sa kanya. Ano ang gagawin natin? Kapag nalaman ko kung sino ang naglason sa mga gamit ng aking ama, hindi sila makakatakas. Isang paraan na lang ang natitira ngayon. Maghanap ng isang himalang halamang gamot upang linisin ang kanyang katawan at buto. Anong himalang halamang gamot? Snow lotus mula sa Heavenly Mountains. Snow lotus. Papakuha ko agad. Hindi basta snow lotus. Kailangan 500 taong gulang. 500 taong gulang na snow lotus. Saan pa kaya natin mahahanap yon? Ang 500 taong gulang na snow lotus ay isang malamat na kayamanan. Kahit pera, hindi makakabili niyan. Sabi nila, isang talulot lang ng ganoong halamang gamot ay kayang magpahaba ng buhay ng isang tao ng ilang taon. Mukhang. Ginoong Ye, may iba pa bang gamot na pwedeng gamitin? Sa halip? O kaya naman, yung mas mababa ang kalidad, kahit na mas mababang klase ng Tianshan Snow Lotus. Hindi pwede yan. Ang Tianshan Snow Lotus lang ang may katangian na makakapagpawala ng lason sa katawan mo. Kung hindi ito sapat ang edad, baka maging pagkain pa ito ng lason, at lalo ka pang mapahamak. Ano nang gagawin natin? Sa ganito kaikling panahon, para makahanap ng 500 taong gulang na Tianshan Snow Lotus, ang langit ay talagang pinag-iinitan tayo. Huwag kayong magpanik. Alam ko kung saan makakakuha. Saan? Ang pamilyang Lu. Ang pamilyang Lo ng Tianshan. Mabuti, pupunta na ako ngayon sa pamilyang Lo at hihingi ng Snow Lotus. Kayong mga ito lang, Ikaw pala. hindi ba't yan ang pinuno ng pamilyang Zai? Si Zai Wanlin. At ang panganay na anak, si Zai Ming. Anong ginagawa nila rito? Ang mag-amang Xi. Ano nung ginagawa ninyong dalawa rito? Matanda, akala ko patay ka na. Nagpapakain ka pa ng malaki rito. At buhay ka pa pala. Sayang. Hahaha. Matandang gago ka. Mukhang hindi ka pa kinain ng lason. Ikaw ang naglason sa akin? Oo. Ano naman? Ikaw. Anong gusto mo? Wala akong gusto. Pumunta lang ako rito para magpausok ng insenso para sa'yo. Hindi pa pala patay ang matandang ito. Kahit mamatay ka, hindi mamamatay ang tatay ko. Ang galing mong mang-insulto. Narinig ko lang na gusto ninyo ang Tianshan Snow Lotus ng pamilyang Lo. Ano naman kung gusto namin? Pasensya na, pero ang Tianshan Snow Lotus ay napansin na rin ng pamilyang Zai. Nagpadala na kami ng tao para kunin ito. Sinasadya mo yan. Hahaha. Ano naman kung sinasadya ko sa kapangyarihan ng pamilyang Zai? Hindi ako naniniwalang. Ibibigay lang ng pamilyang Lo. Iyon sa inyo. Ikaw. Mayroon ka na lang ngayong 200 na mapagpipilian. Una, pwede kang maghintay dito hanggang sa mamatay. Pangalawa, pwede kang sumunod sa pamilyang Zai. Kilalanin ang aming kapangyarihan. Baka kung maganda ang mood ko, pagbigyan kita ng isang talulot ng Snow Lotus. Impossible. Ang aming pamilyang Lin ay talagang hindi kailanman magiging alila ng pamilyang Xi. Matandang gago. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kapag nakuha na namin ang Tianshan Snow Lotus, pwede ka na lang maghintay sa bahay hanggang sa mamatay. Akala mo makukuha niyo ang Tianshan Snow Lotus. Panaginip lang yan. Bata, sino ka? Ako ay, ang doktor ng pamilyang Lin. Isang hamak na doktor.
ay walang karapatang magsalita dito. Iminumungkahi kong isara mo ang iyong maruming bibig. Kung hindi, ikaw ang magkakaproblema. Ang kapal ng mukha mo. Ang estado ni Iye. Isa lang akong hamak na doktor, pero kung minamaliit mo ako, paano kung magpustahan tayo? Hahaha. Ano, pastahan? Paano mo gusto ang pastahan? Ganito, kung ako ay makakakuha ng Tianshan Snow Lotus, babayaran mo ako ng $1,000,000. Nakakagalit yan. Sige. Tinatanggap ko. Pero paano kung hindi mo makuha? Puputulan ko ang 2 kamay mo. Tingnan natin, kung kaya mo. Luling, ngayon din, kunin mo para sa akin ang Snow Lotus ng pamilya niyong Lu. Agad-agad. Luling. Ang manager ng Chenyuan Chamber of Commerce. Tama. Ano ang estado ni Luling? At ikaw, ano ang estado mo? Paano mo siya mapag-utos-utos? Hahaha. Si Iye ay isang taong may mataas na estado. Hindi lang si Luling, kahit ang mga pinuno ng malalaking pamilya, ay wala sa kanyang kalingkingan. Hahaha. Akala ko ba kung sino ng malaking tao? Naghanap ka lang pala ng isang impostor. Hahaha. Mukhang tapos na talaga ang pamilyang Lin. Ikaw, Ayos lang, tunay man o peke, ay malalaman din naman. HMP. Isang oras na ang nakalipas. Ano pa ang masasabi mo? Ano ba ang minamadali mo? Hindi naman nakuha ang Snow Lotus, di ba? Ninga, ano ang nangyayari? Tatay, hindi ko rin alam. ano, hindi ba binigyan ng mukha ng pamilyang Lu? Narito na. Giye, dumating na ang Snow Lotus. Salamat sa hirap. Imposible. Napakamahal ng Snow Lotus. Paano ito ipagkakaloob ng pamilyang Lo ng basta-basta? Dahil, Tagapangasiwa Lu. Isa pala ito sa pamilya Lu. Bakit hindi ko maalala na si Luling ay mula sa pamilya Lo? noon, upang sundan ang kagalang-galang na guro, at maiwasang maipit sa mga makamundong gawain, ipinasa ko ang pamilyang negosyo sa aking nakababatang kapatid. Isang maliit na Tianshan Snow Lotus lang, ay talagang hindi karapat-dapat sa aking atensyon. Ano ngayon? Pustahan ay pustahan. HMPH. Sino ang nakakaalam kung ang Tianshan Snow Lotus na ito ay tunay o peke? Talaga namang, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Ang ganda ng amoy. Ito nga ay isang banal na gamot. Patriarch Lin, amuyin mo. Ang gaan sa pakiramdam. Ginoong Ye, parang, nawala na ang paninikip sa aking dibdib. Gumaling ka na, talaga? Gumaling na ako. Salamat, Ginoong Ye. Ano ang masasabi mo ngayon? Aminado akong natalo ako. Ninga, umalis na tayo. Sandali. Patriarch C, ang ikli ng memorya mo para sa isang mahalagang tao. May nakalimutan ka ba? Ano? $1,000,000. HMPH. Akala mo ba? Makukuha mo ang 1,000,000 sa akin? Pangarap lang yan. Kung hindi mo ibibigay ang 1,000,000 iyon ngayon, hindi ka aalis sa lugar na ito. Ang lakas ng loob mo, bata, nang huhutot ka sa aming pamilyang C. Hulihin sila. Ingat. Ang puso ko. Anong ginawa mo sa tatay ko? Wala akong ginawa. Binigyan ko lang siya ng kaunting leksyon. Kung hindi ka makakapaglabas ng $1,000,000 sa loob ng 3 araw, mamamatay siya sa atake sa puso. Ikaw, Tigil. $1,000,000. Magpapadala ako ng tao para personal itong ihatid. Umalis na tayo. Pinakawalan nga natin sila ng napakadali. Tatay, sa tingin mo ba talagang ibibigay nila sa atin ang 1,000,000? hindi naman sigurado. Ang pamilya Zai ay lumalakas na nitong mga nakaraang araw. Naapektuhan din ang aming pamilyang Lu. Kung hindi ako nakialam, ang Tianshan Snow Lotus na ito ay malamang na napunta na sa kamay ng pamilya Zai. Narinig ko na may anak na babae si Wanlin. Kilala siya sa pagiging mapang-api. Nangangamba ako. Nasa suporta niya, hindi nila ito palalampasin. Malakas ang impluensya ng taong iyon, at maraming eksperto sa kanilang angkan. Nangangamba ako na mapipilitang sumuko ang pamilyang Lin. Binatang Lin, anong nangyayari sa'yo? May mukha ka pang magtanong. Kung hindi dahil sa inyo, ako kaya'y ginano ng tatay ko. Binatang Lin, wala kaming kinalaman dyan. Si Yefan ang may kasalanan, yung maliit na hampas lupa. Tumahimik ka. Paulit-ulit mo siyang tinatawag na maliit na hampas lupa. Sa tingin ko, kayo ang tunay na mga hampas lupa. Hindi lang basta tao si Yefan. Kung hindi, sa harap ng lahat, pinagaling niya ang malubhang sakit ng tatay ko. At iyon ang maliit na hampas lupa na sinasabi mo. Binatang Lin, hindi namin alam yun. Hindi ba't gusto mo si Ching yun? Ayusin muna natin ang kasal. Saka natin asikasuhin niyang hampas lupa. Mahal, Binatang Lin, bakit mo sinuntok ang tatay ko? Dahil ako ang pangalawang binata, kayong mga tao, ang paghihiwalay ninyo kay Yefan ay isang bagay, pero isinaman niyo pa ako. At pinahiyan niyo ako sa publiko. Binatang Lin, nagkamali kami. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Bigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Sa panaginip, dahil lang na ex-asawa ka ni Yefan.
Pinalalampas ko ang buhay mo. Ngayon, umalis kayong lahat dito. Ang lalaking sumugat sa puso ko ay si Ifan. Dapin siya. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan sila. Ifan, ang yabang mo naman Nakikita mo ito. Ganito mo tratuhin ang isang babae. Anong klaseng lalaki ka? Mukhang, tama ang desisyon kong agawin ang dating asawa mo. Anong gusto mo? Gusto mong malaman? Halika rito. Guro, mag-ingat. Maaaring ito'y bitag. Ayos lang. Kaya ko ito. Ingat. Huwag kang mag-alala, Iye. Ako ang mag-iingat sa'yo. Sumuko ka na lang ng tahimik. O kung hindi, hindi ko masisiguro ang kaligtasan niya. Napakababa mo. Lahat ay patas sa digmaan. Hindi naman talaga yan kababaan. Ano ba talaga ang gusto mo? Malalaman mo rin naman. Dalhin niyo na siya. Galaw. Yifan, nandito ka ba para pagtawanan ako? Nasisiyahan ka na ba ngayon? Ikaw babae, ikaw ang may kasalanan. Kung bakit nagkaganito tayo? Kinyaw. Eyi, hindi ako nagkakamali. Kung hindi dahil sa kanya, paano tayo mahuhulog sa bitag ng pamilyang Xi? Ang galing ng palabas. Ang galing ng pagtatanghal. Inyong dalawa, ha? Palayain mo sila. At susunod ako sa anumang gusto mo. Palayain sila? Anong karapatan mo para makipagdegustasyon sa akin? Magsunod ka at gamutin mo ang sakit ng tatay ko. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Gamutin mo ang kondisyon ng puso ko. At pakakawalan ko silang dalawa. Isa sa kanila. Dapat palayain mo silang dalawa. Halika rito. Kung hindi ka sasang-ayon. Ile. Ukitin ko ang pirma ko. Sa magandang mukha niya. Tusukin mo siya. Gaano pa katagal? Tapos na. Niloloko mo ba ako? Tigil. Sige. Pakawalan mo siya. Sinabi ko bang pakakawalan ko siya? Nagsinungaling ka sa akin. Gusto mong mamatay. Tigil. Xingyaw. Xingyaw. Patay ka na. Lin Shen. Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang pumasok sa bahay ng pamilya Zai. Si Wanlin, iminumungkahi ko, napakawalan mo si Iye ng mahinahon. Kung may mangyari man kay Iye, kahit ang Diyos ay hindi ka na matutulungan. HMP. Lin Shen, aminado akong mayaman ka. Pero kung ikukumpara sa aming pamilyang Zai, malayo ka. Sigurado ka bang hindi mo pakakawalan si Iye? Mahal, hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo ngayon. May iba ka pang gustong iligtas. Ikaw. Tatay. Huwag na tayong magsayang ng salita sa kanila. Kung gusto nilang mamatay, hayaan mo sila. Gusto kong makita kung sino ang naghahanap ng gulo ngayon. Sugurin sila. Hindi maganda, tatay. Kailangan na nating umalis dito. Hindi, kung may mangyari man kay Iye. Wakas na ang aming pamilyang Lin. Ang inyong pamilyang Lin ay wala ng kinabukasan. Sino ang nandyan? Magandang araw, Manager Lu. Luling. Yuye Wang. Pribadong usapin ito ng aming pamilyang Zai at ang pamilyang Lin. Mas mabuting huwag kang makialam. Ang inyong pribadong usapin sa pamilyang Lin ay talagang wala akong pakialam. Ngunit ang pagkakamali ninyo ay ang pag-abot kay Jie. Si Jie, ang tagapagtatag ng aming Chenyuan Chamber of Commerce. At sa parehong panahon, siya rin ang sectmaster ng aming Divine Physician Sect. Inaresto ninyo si Jie nang walang pahintulot. Ano ang kasalanan ninyo? Siya ang tagapagtatag ng Chenyuan Chamber of Commerce.
Ang sect master ng Divine Physician Sect. Impossible. Impostor siguro siya. Huli ang iyong tauhan. Humihingi ako ng kapatawaran, Panginoon. Paano natin sila pakikitunguhan? Sa aking mababang opinyon, patayin na sila sa lugar. Ang aking anak na babae, si Zaining, ay isang diyosa na pumapatay ng malalaking demonyo. Hindi ninyo ako kayang saktan. Hindi niyo kami pwedeng patayin. Kung hindi, lalaban sa inyo hanggang kamatayan siksinin. Patayin sila. Ang aking anak, na si Zaining, ay maghihiganti para sa amin. Pasok. Poong Ginoo, may nangyaring napakasama. Ang iyong ama, at ang iyong nakababatang kapatid ay namatay. Ang pamilyang Zai ay winalang wala. Totoo ba ito? Sinusumpa ko po, ito ang katotohanan. Ama. Kapatid. AGH. Paano nawasak ang aking pamilya? May isang binata mula sa pamilyang Ye na nagngangalang Yefan. Pinamunuan niya ang isang grupo ng mga lalaki, at pinatay ang iyong ama at ang binata. Yefan. Ipadala ang aking mga utos. Paligiran ng pamilyang Ye. Opo. Inyaw, nakabalik ka na. Sino yan? Zaining. Anong ginagawa mo rito? Narito ako upang maghayganti para sa aking ama at kapatid. Ang inyong pamilyang Si ang umapi sa amin. Ang aking pamilyang Lin ay karapat-dapat mamatay. Tama na ang salitaan. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Yefan. Sining. Si Ye ay isang taong hindi mo kayang kalabanin. Sabihan si Yefan. Gusto ko siyang makita sa loob ng 10 minuto. Kung hindi siya magpapakita, papatayin ko ang bawat miyembro ng pamilyang Lin. Tapos na ang oras. Sunugin mo na. Tigilan mo. Ikaw si Yefan. Ako nga. Ang lakas ng loob mo. Gaano ba katapang para patayin ang tatay at kapatid ko? Alam mo ba ang ginawa mo? Ginawa ko lang ang kailangan. Ano ang gagawin mo? Mabuti. Ikaw ang unang tao na nagsalita sa akin ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin ng mabilis. Panunuurin mong mamatay ang mga mahal mo sa buhay. Sa harap ng iyong mga mata. Hindi mo magagawa yan. Panoorin mo lang ako. Dalhin niyo sila rito. Panginoong Si, patawarin niyo po ako. Ayaw mong mamatay. Akala mo ba gusto naming mamatay ng pamilya Zai? Hindi ako ang may kasalanan. Sila ang may kasalanan ng lahat. Sila ang dapat sisihin. Eh di sila ang sisihin mo. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang may kasalanan. Sining. Nagalit ka sa akin. Gusto mo akong patayin. Bukod sa pagngangalit ng walang magawa, ano pa bang magagawa mo? Kung gayon, maghintay ka lang. Duling, tipunin ang lahat ng ating puwersa. Magkita tayo sa estate ng Pamilya Lin. Agad. Bata. Dapat kung handgan ang iyong tapang. Kahit sa ganitong sandali, nagpapanggap ka pa rin. Malalaman mo rin na ang taong kinainisan mo ay isang taong hindi mo kayang ipagpalagay. Sige. Bibigyan kita ng ilang minuto. Tingnan natin kung sino ang iyong matatawag. Hindi na kailangang maghintay. Narito na sila. Binabati ng 7 dakilang pamilya ng Zhongxiao, si Jiye. Ikaw. Sino ka talaga? Isang taong lampas sa iyong imahinasyon. Hindi ba't sinabi ko na yon? Hulihin sila. Paano posible na makapag-utos ka sa mga tao mula sa maraming nangungunang pamilya? Sino ka talaga? Gamitin mo ang iyong maliit na utak. Ano ang apelyido ko? Galing ka sa angkanye ng lihim na Dragon Vein. Akala ko hindi ka ganoon katanga. Mabilis mo ring naisip. Imposible. Paano mo magagawa na maging inapo ng lihim na Dragon Vein? Lihim na Dragon Vein. Ano ang ibig sabihin noon? Ang angkanye ng lihim na Dragon Vein ay ang mga inapo ng walang kamatayang emperador na si Ye Tiandi. Ye Chendi. Buhay pa ang mga inapo ni Ye Chendi. Hindi lang buhay, sa loob ng 1,000 taon. Hindi ko inaasahan na ang mga inapo ni Emperador Ye Chen ay may ganito kalawak na impluensya. Kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataon na sumunod sa Panginoon, lalo kang mamamangha sa kung gaano kalalim ang ugat ng angkanye. Sining, pinahintulutan mong saktan ng pamilya mo ang iba, at ngayon ay binabalak mo na ako. Aaminin mo ba ang iyong kasalanan?
Aminin ang kasalanan ko. Ako, si Zaining, ay walang alam na kasalanan. Ano naman kung ikaw ang Panginoon? Basta't malakas ang aking kamao. Ako ang Panginoon. Kay laki ng kapal ng mukha. Ngayong marami na tayo dito. Akala mo ba talagang makakalaban mo ang langit? Lumuhad at magbigay galang sa Panginoon. Tumungo at magmano. Gusto mo akong patayin. Hindi ka karapat-dapat. Mamatay ka. Ang kapal ng mukha mo. Ipagtanggol ang Panginoon. Sila, ang angka ng dugo, mga pinanumpang tagapagtanggol ng pamilyang Ye. Eksakto. Bawat miyembro ng angka ng dugo ay dalubhasa sa martial arts. Kahit sino man sa kanila, mag-isa, sa mundo ng martial arts, ay isang nangungunang eksperto. Kung gayon, mapanatag na ako. Ang kapal ng mukha nilang magbalak laban sa Sectmaster. Sectmaster, nakakalap ang iyong tauhan ng mga bakas tungkol sa insidente 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga salarin ay nagtatago sa mga manglalason. Talaga? Lubos akong sigurado. Ano, naghihinala ka na sa akin ngayon? Ano naman kung ganoon? Lumuhad ka ngayon, at magmano sa kagalang-galang na guro para humingi ng tawad. Lumuhad. Nakakatawa, na ang isang simpleng young master lang mula sa pamilyang Ye, ay kinatatakutan ninyong lahat. Punong steward lo. Patayin mo siya. Gusto mo akong patayin. Hindi ka karapat-dapat, kahit na makapangyarihan ng pamilyang Ye. Basta malakas ang aking mga kamao. Ang aking pamilyang Zai ay maaari ring maging isang nakatagong dragon vein. Nang insulto ka sa pamilyang Ye. Naghahanap ka ng kamatayan. Anong klaseng martial art ito? Ang kakaiba. Ye fan. Dapat ay pamilyar ka sa martial art na ito. Sining. Talaga nga, noong panahong iyon, ikaw pala ang nag-ambush sa akin noon. Pinatay ang master ng sekta. Naghahanap ka ng kamatayan. Nalaman ko na. Ano naman kung ako, kahit na makapangyarihan ng pamilya Ye. Iisa lang ang mahalaga, si Yefan. Kapag patay na si Yefan, wala nang dapat katakutin sa pamilya Ye. Pinatay mo ako, para lang, malamon ng pamilya Xi ang pamilya Ye. Eksakto, ang aking pamilya Zai ay isa ring pangunahing angkan sa 9 na lalawigan. Samantalang ang pamilya mo ay ilang daang miyembro lang. Anong karapatan mo para makialam sa mga pangyayari sa mundo mula sa dilim? Masyado kang mayabang. Akala mo kapag nawala na ang pamilya Ye, ang pamilya Xi mo ay makakapamayagpag na sa lahat. Bibigyan kita ng 2 salita. Gago. Daldal ka lang. Swinerte ka at nakatakas ka 5 taon na ang nakalipas. Ngayong nagkita tayo, huwag ka nang umasang makatakas. Sinabi ko bang tatakbo ako ngayon? Ikaw ang hindi makakatakas ngayon. Hambog. Mamatay ka. Ipagtanggol ang master ng sekta. Isang grupo ng mga walang kwentang basura. Hindi kayo kalaban sa akin. Ngayon, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Hindi. Ang lakas ni Sun Tzu. Ganun talaga si Sunju. Ayos ka lang ba? Paano nangyari yun? 5 taon na ang nakalipas. Hindi ka kalaban ni Benzuo. 5 taon na ang nakalipas, sabi mo. Akala mo ba nagtatrabaho lang ako sa konstruksyon nitong 5 taon? Imposible. Ang 5 taon mo, hindi maaabot ng 5 taon mo si Benzuo. Kung ganoon, talunin mo ako kung kaya mo. Iron Feathers Flying Flowers. Parehong galaw, hindi na ako maluloko niyan. Ibalik mo sa'yo to. Tulungan niyo ako. May lason. Sinapit mo ang nararapat sa'yo. Tulungan niyo ako. Sasabihin ko sa'yo, yung taong nasa likod ng pagtatangka sa buhay mo. May ibang kumukontrol sa kanya. Ano? Sino? Ito ay... Ito ay Myriad Poison Powder. Isang laso na kayang pumatay. Kahit na isang ekspertong nasa antas ng Celestial. Tanging ang aking pamilyang Ye ang may ganitong lason. Posible bang may traitor sa amin? Mula ngayon, mawawala na ang pamilyang Xi ng Zongxia.
ipamahagi ang kanilang ari-arian sa inyong mga pamilya. Nagpapasalamat kami sa kabutihan ng Panginoon. Handa kaming magsakripisyo para sa inyo, Panginoon. Mabuti. Maaari na kayong umalis pansamantala. Panginoon. Mabilis ang pagbabago ng sitwasyon. Ano ang plano mong gawin susunod? Sa mga banta sa loob at labas. Napagpasyahan ko na bumalik sa pamilyang Ye upang manahin ang posisyon ng puno ng pamilya. Sasama ako sa'yo. Encantada. Talagang mapanganib ito. Hintayin mo ako sa bahay at maging mabait ka. Kailangan mong bumalik agad. Kung hindi kita hihintayin. CJ, alam ko, maging mabait ka. Anong nangyayari? Mabuting bata, sinong nagpagalit sa'yo? Tatay, bumalik si Yefan. Ano? Buhay pa siya? Buhay. Tatay, anong ibig mong sabihin? Dahil 5 taon na ang nakalipas, nagpadala ako ng tao para patayin siya. Ano? Tatay, nagpapatay ka talaga ng kapamilya? Kung malalaman ito ng iba, wala na tayo. Sinong makakaalam? Hawak ko ang pamilya, Ye. Bukod pa riyan, ang paggawa nito. Para sa'yo lang ang lahat ng ito. Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ang buong pamilya Ye ay sumusunod sa akin. Ang batang yon. Baka hindi pa maging susunod na pinuno ng pamilya. Hindi pa sigurado yan. Pero nag-aalala ako. Alam ko ang ikinababahala mo. Pupulungin ko ang lahat ng pangunahing grupo ngayon din. Mamayang gabi, papayag ko ang lahat na ikaw ang italagang young master ng pamilya Ye. Kapag nakalusot na ako sa Heavenly Realm, patay na ang batang yon. Salamat, tatay. Sige, maaari ka nang umalis. Ano yan? Master, may natanggap kaming balita. Ang pamilya Ye ay magdaraos ng seremonya ng pagtatalaga. Para sa akin ba? Hindi. Para kay Yehaw. Ikaw pala, Yehay Tao. Nangako ka sa aking ama noon na pamahalaan ng maayos ang pamilya Ye. Ngayon, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa pansariling interes. Gusto mong ang sarili mong anak ang maging Panginoon. Panginoon. Kung ikaw ang mamamagitan, sigurado akong ang pamilya Ye ay tatayo sa iyong tabi. Hindi naman sigurado yan. 5 taon na akong wala. Malay natin ang pamilya Ye ngayon ay naging sariling kaharian na niya. Tawagin ang lahat ng pangunahing pamilya. Paantayin nila ako sa tahanan ng mga Ye. Binabati kita, binibining Ye. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng aming pamilyang Ye. Ikinararangal ko ang inyong suporta. Maasahan ninyo, kapag naipasa na sa akin ang posisyon ng pinuno ng pamilya, hindi ko kayo bibiguin. Mahalagang araw ang araw na ito, ika-10 anibersaryo ng pagkamatay ng aking kuya. Balak kong pumili ng isa sa inyo, ang mga nakababatang henerasyon, para pumalit sa kanya, isang natatanging kabataang individual, para magmana ng posisyon bilang pinuno ng pamilya. Mamaya, ipapakita ko sa inyong lahat, ang mga nagawa, para sa pamilyang Ye ng mga nakababatang henerasyon sa mga nakaraang taon. Ay lalatag ko ang lahat ng ito sa harap ninyo. Lahat, manood lamang at pagkatapos ay iboto ang inyong napili. Sa loob lamang ng 5 taon, ang pangalawang anak ng pamilyang Ye, si Yehaw, ay nakalikha ng 100 bilyon na kita para sa pamilya. 100 bilyon. Hindi na kailangang maghanap pa. Ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Ye ay dapat kay Binibining Yehaw. Pinipili ko si Binibining Yehaw. Mukhang, wala namang may tutol sa pagiging pinuno ng pamilya ng anak ko. Siyempre wala. Ang pagiging pinuno ng pamilyang Ye ni binatang Ginoong Yehaw ay itinadhana ng tadhana. Kung ganoon, iharap ang korona ng walang kamatayang emperador.
Howard, halika rito. Hintay. Nako, si binatang ginoong Yefan pala. 5 taong walang paramdam. Ngayon ka biglang sumulpot. Huwag mo namang sabihin. Na akala mo may pag-asa ka pa. Yefan. Huli ka na. Lene, nakakatawa naman. Bilang direktang ina po ng pamilyang Ye, ang ganitong importanteng bagay tulad ng pagpili ng pinuno ng pamilyang Ye. At hindi man lang ako naabisuhan. Yefan, ang pagsasabi niyan, ay talagang hindi patas sa tiyuhin mo. Sa loob ng 5 taong ito, tuluyan kang nawala. Kahit na gusto kitang hanapin. Paano kita naabisuhan? Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung nasaan ako. Kahit na naabisuhan ka, ano naman? Ano ba ang nagawa mo sa 5 taong ito? Ano bang akala mo, makakalaban mo ako sa posisyon? Ang posisyon ng pinuno ng pamilya ay itinadhana para sa akin. Anong lakas ng loob mong sirain ang korona? Kahit na ikaw ang panganay, kailangan mong harapin ang parusa ng angkan. Yefan, wala ka na talagang kontrol sa sarili. Ikaw ang wala sa lugar. Ang posisyon ng puno ng angkan ng Ye, ay karapatan kong makuha. Anong karapatan mo para ipamana ito sa anak mo? Ang kapal ng mukha mo. Ako ay kumikilos ayon sa tuntunin ng angkan. Lene, nabanggit mo pa ang tuntunin ng angkan. Sa nakalipas na 5 taon, itinatag ko ang Kenyuan Chamber of Commerce. Pinag-isa ang 7 dakilang pamilya at nanguna sa listahan ng Forbes. Hindi ba sapat na kwalifikasyon yon para maging puno ng angkan ng Ye? Sinasabi nila na ang Chenyuan Chamber of Commerce ay hindi lamang nagtataglay ng 12 bilyon na yaman sa bansa, kundi sa ibang bansa, hawak pa nito ang kapangyarihang mamuno sa mga bansa. At ang bawat isa sa 7 dakilang pamilya ay may yamang bilyon-bilyon. Kalokohan. Huwag mong isiping hindi ko alam kung sino talaga ang nagpapatakbo ng Chenyuan Chamber of Commerce. Direktor Luling. Alam iyon ng lahat. Yefan, ano ang masasabi mo ngayon? Palayasin siya. Oo, alisin siya rito. Sino ang may lakas ng loob na hamakin ang Ginoo? Lin Tianheng. Hindi ko inaasahan na ang iyong pamilyang Lin ay talagang kakampi ni Yefan. Ngunit huwag mong kalimutan. Ito ang angkan ng Ye. Wala akong pakialam. Si Ginoong Ye lang ang kinikilala ko ngayon. CJ. Kung gayon, ipapakita ko sa inyong lahat. Kung ano ang hitsura ng isang tunay na pinuno ng angkan ng Ye. Pumasok kayong lahat. Tito, ano na ang masasabi mo ngayon? Eh ano naman kung ganoon, na mismo ang deadline para sa assessment. Hindi yon kasali. Tama, hindi yon kasali. Ang sinasabi mo, ibig sabihin ba, sinasadya mong pinapaboran ang sarili mong anak? Ang sabi ko, yun ang masusunod. Yefan, kung hindi ka kontento, umalis ka na sa pamilya Ye. Lene. Ang sabi mo ang masusunod. Ye Haitao, ang tatay ko ang nagbigay sa'yo ng posisyong yan. Ganito ba ang pagtutumbas mo sa kanya? Ang posisyon ng pamilya head ay talagang akin dapat. Binabalik lang sa akin ng tatay mo. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Bumaba ka na ngayon. Ako na ang magmamana ng pamumuno sa pamilya Ye. Tungkol sa nangyari ngayon, palalampasin ko na. Panaginip lang yan. Tay, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Patayin mo siya. Sa atin pa rin ang posisyon ng pamilya head. Sige, mga gwardya. Ito ang Dragon Guard. Bawat isa sa kanila ay nasa antas ng isang top-tier master. HMPH. Tapos na ang boxing ng batang to. Mas mabuti pa sana kung hindi na lang siya bumalik. Ngayong nandito na siya, hindi na siya aalis. Ang kapal mo, Ye Haitao. Naglakas loob kang manakit ng kapamilya. HMPH. Kasalanan niya to. Naglakas loob siyang makipagkumpetensya sa anak ko para sa posisyon ng pamilya head. Lalabanan mo talaga ako. Yefan, ang Dragon Guard na iniwan sa'yo ng tatay mo, pinapalitan ko na lahat yon matagal na. Mga tauhan ko na silang lahat ngayon. Ah, ganun pala. Ah, ganun ba? Kung ganun, hindi na ako magpapakumbaba. Katawa-tawa, mamamatay ka ngayong araw. At pati sila. Sugod. Ang lakas mo. Isang hakbang na lang papuntang Celestial Realm.
Malapit ka nang maging tunay na eksperto sa Celestial Realm. Magaling ka pala, pero malayo ka pa sa antas ko. Tay, umalis na tayo. Hinto, saan ka ba pupunta? Akala mo ba yan lang ang kaya ko? Papatayin kita. At ang buong pamilya ay mapapasa akin. Arg. Ang kapangyarihan niya. Baka naman. Yehaitaw, pinatay mo ang iyong mga kapamilya. Karapat dapat kang mamatay sa kasalanang yan. Kung susuko ka ngayon, baka maaari pa kitang patawarin. Karapat dapat mamatay? Kalokohan. Tingnan natin kung makakaligtas ka sa akin. Tatay, patayin mo siya. Kapag namatay na siya, lahat sa angkan ng Ye ay magiging atin na. Howard. Pinatay mo ang anak ko. Tahimik na ang mundo sa wakas. Yefan, dapat kang mamatay. Dapat hindi kita hinayaang mabuhay. Kahit na ikaw ay isang dalubhasa sa Heavenly Realm, wala kang espesyal. Gagawin kitang maghangad na mamatay. Babalatan kita, bubunutin ang mga buto mo. Puputulan ka ng pira-piraso. Saka lang mawawala ang galit ko. Ah, talaga? Heh, 5 kulay na banal na liwanag. Isang dalubhasa sa Heavenly Realm. Dalubhasa ka rin sa Heavenly Realm. hindi ko naman sinabing hindi ako. Ano naman kung pareho tayong nasa Heavenly Realm? Hindi mo ako kayang talunin. Urong, urong, urong. Bumalik, bumalik. Oh. Ang Shuanteng ang naghahari sa mundo. Yinayanig ang lahat ng dako. Ang tagpo. Labanan iyon ng mga dalubhasa sa Heavenly Realm. Kapag natalo ang isa, ang kanilang espiritu at katawan ay lubusang mawawasak. Hindi na muling mabubuhay. Nako, ano ang gagawin natin? Maghintay tayo at magmasid. Ha 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 ha. Hindi ko inakalang ganito pala ang pinakamataas na antas ng martial arts. Ay magiging ganito. Anak, kasama mo na ako. Tagumpay. Nanalo tayo. Lord Zunju. Punyeta ka, Yefan. Yefan, ang baho mo. Ilang taon na ba? Hindi mo pa rin ako hinanap. Tay, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Natatakot ako baka may gawin siyang kalokohan. Ngayon, sana ay maayos lang si Lord Zonsu. Huwag mo akong alalahanin. Hoy, Sabi ko hindi eh. Yefan, ayaw mo ba akong makita? Tay, simula nung makahanap ang kapatid kong babae, ng napakahusay na kapareha. Hindi ka na tumigil sa pagngiti. Ang pagkakaroon ng napakahusay na manugang ay tunay na biyaya para sa aming Lin family. Maligayang bati, head of the Lin family. Hoy, anak, ngayon lang magpapakita ang Pangulo ng Chamber of Commerce. Dapat ba tayong maghanda ng malaking regalo? nanay, ang taong kayang maging pangulo ng chamber ay natural na isang pambihirang lalaki. Napakayaman niya. Hindi niya lilingon ang isa o dalawang regalong maipaghahanda natin. Pupunta na lang tayo para magbigay pugay. Sige, tara na. Anak, bakit kakaiba ang tingin nila sa ating dalawa? Wala akong ideya. Narito na si Pangulo Ye. Maligayang pagdating, Pangulo Ye. Tayong lahat, tumayo po tayo. Yefan. Siya pala ang Pangulo ng Chamber of Commerce. Ah, naku po. Ano bang nangyari? Nako. Nagsisisi ako ngayon. Dapat sa akin ang posisyong iyon.